Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1851 ang breeder. 1851 oo. Napasulyap si Fan ng ilang dosenang metro ang layo, isang mag-asawa na magiliw na magkayakap, at mahinahong nagsabi, noong kakapunta ko lang sa Jinxu Group, naramdaman kong may mga tao sa lahat ng 4 na direksyon ng gusali, na parabang may hinihintay sila. Pagkalabas pa lang namin ng building, walang sumusunod sa amin pagdating namin dito, pero paglabas namin pagkatapos naming kumain ng instant noodles, may nanunood. Gayunpaman, ang antas ng pagsubaybay ng mga taong ito ay baguhan, dapat silang mga ordinaryong tao tulad ng mga pribadong investigador, hindi sa ilalim ng lupa na mga tao mula sa mundo. Hinala ko, ang nagngangalang Lang Zhongxing noong araw, na may pagdududa tungkol sa relasyon mo at sa akin, kaya nagpadala siya ng isang tao upang mag-imbestiga sa iyo. Siya ba? Kumunot ang noo ni Feng Yaoying at galit na sinabi, gusto ako ng taong ito. Ang paglalaro ng ilang pagsasabuatan at pandaraya ay dapat na sinusubukang mahuli ako, ngunit umalis kami sa Jinxu, paano nila nalaman na nandito kami? Oo. Ngumiti si Fan, hindi mahirap, para sa isang mayamang tulad niya, nanunuhol sa relasyon, o gumamit ng ilang kagamitan para subaybayan ang iyong mobile phone, hindi ito masyadong mahirap. Kinakabahang tanong ni Feng Yaoying na may halong pagtataka, kung gayon. Magkikinig pa ba ito? Hindi ganoon, ang pag-hack sa isang mobile phone para sa eavesdropping ay mas mahirap kaysa sa pagsubaybay sa mga signal. Sa paghusga sa katotohanan na kumuha siya ng isang pribadong tiktik, wala siyang gaanong alam tungkol sa mga gawain ng mundo sa ilalim ng lupa, at hindi siya maaaring maglaro ng masyadong malalim. Sinabi mo rin na siya ay naging isang ang pinakamayamang tao sa Huahai ay hindi sikat noon, sabi ni Ye Fan. Oo, bago matagumpay na na-research ang chips ng kanilang kumpanya, nasa bingit na sila ng bangkarota. Ngayon na siya ay nasa mataas na espiritu, siya ay matagumpay na naging isang first-tier billionaire, at ang industriya ng chip ay suportado ng estado, lalo na siya. Baliw. Ang kumpanya ay lahat ay tumuntong sa kanyang mga paa, at ang mga ambisyon nito ay nakakagulat na malaki. Walang magawa si Feng Yaoying. Gumagawa siya ng mga chips, at si Jinxu ay hindi gumagawa ng hardware. Bakit siya nakatitig kay Jinxu? Nagtataka si Ye Fan. Itinikom ni Feng Yaoying ang kanyang mga labi at ngumiti, at bahagyang nagmamalaki, asawa, hindi mo masyadong naiintindihan ito. Bagaman sa unang tingin, ang Shining Star Holdings at ang aming Jinxu Group ay kasangkot sa iba't ibang larangan, ngunit ang kumpanya ay umabot sa isang tiyak na sukat, ito ay bubuo ng isang ekolohikal na kadena ng industriya. Mr. Su. Inilatag na ang layout maraming taon na ang nakalilipas, tulad ng sinaunang Yu Cultural City na binuo ni G. Su at ng Sun family ng magkasama, at ang pagkuha ng WIT technology, hindi ba kayong lahat ay nakikilahok? Ang mga tila magkaibang larangang ito ay natural na magiging buo kapag unti-unti itong umunlad sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ito ang panahon ng networking ng impormasyon. Tumango si Ye Fan. Naaalala pa niya ang eksena ng niloko ni Su Qingzhou ang pamilya Zing hanggang sa mabangkarote. Nagkunwari siyang nagsasalita tungkol sa isang fight na teknolohiya, ngunit pagkatapos na linlangan sila, tumalikod siya at bumili ng WIT. Ang Splendid ay aktwal na umuunlad patungo sa isang kapital, at kapag ang kapital ay umunlad sa isang tiyak na lawak, ito ay magiging isang ekonomiya. Tulad ng mga nangungunang imperyo ng negosyo sa Fortune 500, ang kanilang mga stock ay maaaring maging bellwether para sa pandaigdigang ekonomiya. At, tulad ng isang malaking imperyo ng negosyo, sa proseso ng pag-angat, ay tiyak na kasangkot sa higit pang mga larangan, kaya maya-maya ay magagalaw nito ang cake ng ibang mga kumpanya. Lang Zhongxing ng Xingyao Holdings, napakabilis niyang umangat ngayon, at sa panlabas na anyo siya ang naging pinakamayamang tao sa Huahai, kaya natural na gusto niya ng higit pang mga bagay. Siyempre hindi niya tayo hahayaang mag-improve ng husto. Dapat niyang isipin na maaari niya kaming pigilan ngayon, kaya nakikipagkompetensya siya sa amin sa lahat ng aspeto. Sa katunayan, ito ay normal, ang isang bundok ay hindi maaaring magbigay ng 2 tigre, ngunit ang problema ay, siya ay isang nakangiting tigre, siya ay mahilig sa paglalaro ng mga dirty tricks na ito, kahit na sabihin mo na ang mga sundalo ay hindi napapagod sa panloloko, nararamdaman ko ang sobrang inis, malungkot na sabi ni Feng Yaoying. Yeah. Napangiti si Fan, kung si Su Qingzhou iyon, malamang na hindi siya matatakot, ngunit higit siyang maglalaro kaysa Lang Zhongxing. Walang awa. Ngunit si Feng Yaoying ay isang tapat na bata, hindi niya gusto ang ganitong uri ng makulimlim na paraan ng kompetisyon, at hindi siya nagkusa na saktan ang malupit na puso ng kalaban ng pribado. Sige, babawi ako, susundan nila, hayaan mo silang sumunod, at bukas na natin pag-usapan. Sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Feng Yaoying, nag-alala siya, hindi ito maganda. Asawa, humiwalay ka muna sa akin, o pumunta para ilantad ang mga stalker at itaboy sila. Huwag kang mag-alala, iniisip mo na kahit na talagang makuha nila ang mga larawan, maaari ba itong ikalat? Napakurap si Ye Fan at nagtanong na may malalim na kahulugan.
Biglang sinabi ni Feng Yaoying, oo, tiyak na malalaman ni Mr. Su, at pagkatapos ay pipigilan niya ito. Oo. Umiling si Fan, hindi mo ba naiintindihan, paanong hindi alam ni Qingzhou na ikaw ay tina-target nilang Zhongxing? Ayaw lang niyang makialam hanggang sa huling minuto. Siya. Nililinang ka ngayon at gusto kang kunin ang mga higanteng panda ay naging mabangis na tigre o tusong fox, kaya sinasadya nilang sumunod. Parang, ang charity event ngayon, hanggang sa huling minuto, hindi ilalabas ni Qingzhou ang inihanda niya, gusto ko lang makita kung nadiskubre mo ng maaga ang problema. Tahimik na tinitigan ni Feng Yaoying ang lalaki, pagkatapos ay bumantong hininga at malungkot na sinabi, kung gayon. Kung gayon, dapat ba akong maghanap ng paraan upang mahuli ang hawakan nilang Zhongxing? Ano ang dapat kong gawin? Bagamat sinundan ni Feng Yaoying si Su Qingzhou noon at nakaranas ng maraming ganitong uri ng intriga, ngunit kung talagang gusto niyang maging kanya upang mamuno sa mga sitwasyong ito, medyo nabigla siya. Tiningnan ni Ye Fan ang walang magawang ekspresyon ng babae, naawa sa kanya, at nakaramdam ng cute, at nakangiting sinabi, sa tingin ko dapat kang maging isang mahusay na higanteng panda, huwag mong isipin ang pagiging tigre. Higanteng panda, magkakaroon ng mga breeder na tutulong upang harapin ang ilang samut-saring problema, pagkain, inumin, kalusugan, at kalinisan ang lahat ay inaalagaan. Kahit kumain ka lang ng kawayan araw-araw at magtinda ng mga cute na bagay, magugustuhan ka ng lahat at hindi iisipin na may problema. Asawa, anong ibig mong sabihin? Wala ba akong ginagawa? Medyo nalito si Feng Yaoying. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang kamay at naglakad patungo sa kalsada, hindi naman sa wala kang ginagawa, kailangan mo lang gawin ang pamamahala na iyong magaling at magtrabaho ng may kapayapaan ng isip. Ang iba, ako, ang breeder, ang bahala para sa iyo. Iniyuko ni Feng Yaoying ang kanyang ulo at natahimik sandali, pagkatapos ay mahinang nagsabi, kung gayon ay hindi magagalit si Su, binaygo ko siya. Sa huli, kailangan ko pa ring umasa sa iyo. Oo. Huminto si Fan, tumingin sa babae, Ying-Ying, sa iyo sa puso ko, ako ba ang mas mahalaga, o ang iyong presidente Su ay mas mahalaga? Saglit na natigilan si Feng Yaoying, at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, kung gayon, mas mahalaga ka, asawa. Kung mas mahalaga si Pangulong Su, hindi ako mangangahas na sundan ka. Magkasama. Hindi pa ba tapos ito? Nakangiting sabi ni Ye Fan, kung hindi kailangang umasa sa akin ang bawat isa sa inyo, lahat kayo ay may kakayahan tulad ng Qingzhou, at maaabutan ninyo ang lahat ng malaki at maliit. Pagkatapos ay sasamahan kita, at ano ang punto? Inilibot ni Feng Yaoying ang kanyang mga mata at biglang napagtanto, oh. I see, kung magagawa ng higanteng panda ang lahat, ang breeder ay mawawala ng trabaho at ang breeder ay hindi magiging masaya. Hinalikan ni Ye Fan ang babae sa pisngi, iyan ang totoo. Fair na. Pumunta ka sa bahay mo para maligo. Ipinakita ni Feng Yaoying ang matamis na ngiti ng isang masayang maliit na babae, yamakap sa lalaki, at mas gamaan ang pakiramdam. Asawa. Kung gayon, ano ang gagawin mo bukas? Hindi ka makakapatay ng tao, di ba? Ang walang kwentang bagay na ito, tulad ng sa pakikipaglaban at pagpatay. Kung gayon paano ito gagawin? Malalaman mo bukas, aking panda. Baby. Nag-uusap ang dalawa habang naglalakad sa gilid ng kalsada para sumakay ng taxi, at ang mga taong palihim na sumusunod sa kanilang likuran ay patuloy na pinindot ang hidden camera para kumuha ng litrato. Nawala ang kabanata, 1852. 1852 sinaunang. Immortal Spirit World, Beishuan School. Sa isang construction site, isang grupo ng mga construction worker ang gumagamit ng iba't ibang makinarya para gumawa ng optical cables para sa Beishuan faction. Maraming mga disipulo ng Northern Profound Sect ay wala ring ginagawa, at ang panunood sa kanilang lahat ay tila sariwa. Ito. Nakakalungkot na hindi nila nakausap ang mga manggagawang ito dahil sa hadlang sa wika. Sa isang entablado, isang nasa katanghaliang gulang na magsasaka ang nagtanong, Elder, nabalitaan ko na ito ay maghuhukay ng isang butas at i-connecta ito sa Fenglinhai, Hangguangmen at Dangwangzong. Hindi ba ito dumadaan sa ilalim ng dagat? Ang dakilang elder sa harap niya ay ang unang tao ng pangkat ng Beishuan, si Elder Pei Hua. Dahil wala na ang ninuno at ang sect master, sa mga natitirang elder, si Pei Hua ang may pinakamataas na kwalifikasyon, at natural, siya ang naging taong namamahala sa Northern Profound Sect. Elder Pei. Si Hua ay nabuhayan ng loob kamakailan, hinaplos ang kanyang balbas, at sinabing, well. Exactly. Napakaganda nito, hindi ba ibubuhos ang tubig sa dagat? Labis na nagulat ang isang grupo ng mga monghe. Natural na hindi. Sa oras na iyon, ang optical cable ay balot ng mga tubo at maaaring hindi tinatablan ng tubig, sabi ni Elder Pei Hua. Oh! Narinig ko na gamit ang optical cable na ito, ang buong sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay maaaring magpadala ng mga mensahe sa libu-libong milya. Maging ang mga mortal ay maaaring magpadala ng mga mensahe. Ang liham ba na ito ay lumilipad mula sa ilalim ng dagat ay talagang napakabilis? Tanong ng isa pang monghe. Elder Pei. Si Hua talaga ay walang masyadong alam tungkol dito.
Dumadalo rin siya sa isang pulong na pinangunahan ni Nayan Rujao at nakarinig ng ilang mga bagong salita, kaya malakas niyang sinabi, ano ang alam mo? Ito ay tinatawag na teknolohiya ng komunikasyon, hindi letterhead, kundi impormasyon. Pagdating ng panahon magkakaroon din ng mga mobile phone at computer na magbabasa ng impormasyong ito. Isang grupo ng nagpakita ng paghanga ang mga monghe dahil hindi nila maintindihan ang sinasabi ni Elder Pei Hua. Naramdaman ng magalang na mga mata ng nakababatang henerasyon sa likod niya, napakakapakipakinabang ni Elder Pei Hua, at hindi niya maitago ang pagmamalaki sa kanyang mga kilay. Elder, narinig ko rin na ang Honghuang Stone ay hindi direktang ipagpapalit sa hinaharap. Ang bagong tatag na Ancient Immortal Spirit World Bank o isang bagay na maglalabas ng pera. K. Tumango si Hua, tama, kaya, bago kalkulahin ang tiyak na halaga ng prehistoric stone na ito, dapat nating subukang bawasan ang pagkonsumo ng prehistoric rock na mayroon tayo sa reserba. Bukod dito, ang mga prehistoric na batong iyon na kumukonsumo ng espiritual na enerhiya ay hindi dapat itapon sa kalooban, magiging mahalaga ito sa hinaharap. Habang nagtuturo si Elder Pei Hua sa isang grupo ng mga disipulo, nakita niya ang dalawang disipulo na lumilipad sa gulat. Kuya Elder, hindi maganda ang matanda. Ang dalawang disipulo ni Dan Shui ang lumipad papunta sa entablado na may kaba sa mga mukha. Anong problema? Napakapangit, anong klaseng estilo? Nilunok ng isang disipulo ang kanyang lalamunan at nagulat, nang suriin namin ang Honghuang Stone Storage Room, nakita namin na ang Honghuang na bato sa loob nito ay nawawalang 30 milyong mga bato. Ano ba? Nababaliw na si Elder Pei Hua, tama ang nabasa mo. 30 milyong bato, papatayin niya ng pangkat ng Beishuan, ngunit isa itong malaking bato na parang maliit na bundok. Ito, masyadong halata ito, at biglang may malaking kakulangan nito kapag pumasok ka. Bunton, parang nawawala sa manipis na hangin. Sabi ng isa pang alagad na may malungkot na mukha at nanginginig. Si Elder Pei Hua at ang grupo ng mga monghe sa likod nila ay namutla lahat, at walang sabi-sabi, lumipad sila ng diretso sa storage room. Sa katunayan, kahit na ang mga monghe na nagbibilang ay maaaring makapasok sa silid ng imbakan ng Beishuan sect, ngunit ang mga instrumento na ito, mga prehistoric na bato, at mga materyales na panggamot ay inilagay lahat sa Prohibition Formation. Sa sandaling sapilitang makuha ang mga ito, matrigger ang paghihigpit sa pagbuo, maglalabas ng alarma, at lalabas ang isang attack trap. Dahil ang mga paghihigpit na ito ay itinakda ng mga ninuno ng Xuanhai. Kaya kahit na ito ay ang mahabang buhay na kaharian, hindi ito maaaring sapilitang sakupin at hindi matuklasan. Kahit na ito ay isang malakas na tao, hindi ito maaaring magnakaw ng napakaraming prehistoric na mga bato ng tahimik. Nang dalhin ni Elder Pei Hua ang mga tao sa pinangyarihan, nakatingin sa biglang walang laman na storage room, isang grupo ng mga monghe ang natulala. Ito ay malinaw na ang pagbabawal ng pagbuo ay naruroon pa rin, ngunit ang mga sinaunang bato na natatakpan dito ay wala na. Puteng. Ang mga binti ni Pei Hua ay nanlambot, at siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay tuwid, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa gabi, sa isang high-end na restaurant sa isang 5-star hotel sa Huahai, sa pinakamalaking kahon, isang grupo ng nakakaloka ang mga lalaki at babae na maayos ang pananamit. Sa TV, naglalaro ang English Premier League, at ang dalawang koponan ay naglaro na sa ikalawang kalahati. Mr. Lang, mahilig ka sa football, sa status mo, oras na para bumili ng Premier League team, I heard that Brown the owner of the team is considering selling the team, you can consider it, nakangiting sabi ng isang blonde white foreigner. Umupo silang Zhongxing sa master seat, itinaas ang kanyang red wine glass, at casual na ngumiti, Mr. Hart, kailangan kong matuto mula sa iyo tungkol dito. Ang iyong pamilya ay may dalawang Magnesium Professional Football Team, isang The Magnesium Major League Baseball Team, tama ba? Sobrang inggit ako. Haha, joint ownership lang sa iilan pang kumpanya. Tsaka sa iilan sa inyo dito, na hindi bumili ng share sa team, sabi ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Hart. Humble way. Nakangiting tumango silang Zhongxing. Ang mga tao sa talahanayang ito ay lahat ng malalaking pangalan sa mundo ng negosyo at nanggaling sa buong mundo. Bago siya umakyat sa trono ng pinakamayamang tao sa Huahai, imposible para sa mga taong ito na mag-imbita ng isang mesa upang maghapunan at pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng kahon. Akala nilang Zhongxing ay isang waiter ang biglang pumasok. Nang lumingon siya, nakita niya na si Feng Yaing, na nakasuot ng casual na sweater, sneakers, at maluwag na buhok, ay dahan-daang pumasok sa kahon. Wow! Ang dami pa namang tao, parang walang puwang sa akin. Ngumiti si Feng Yaing at naglakad papunta sa kabilang side ng table, nakaharap lang kay Lang Zhongxing. Isang grupo ng kakaibang tumingin ang mga bisita kay Feng Yaing, nakikilala ng ilan si Feng Yaing bilang presidente ng Jinxiu, at ang ilan ay hindi pa ito nakita. Lang. Kinusot-kusot ni ZTE ang kanyang mga mata at mukhang naghihinala, ngunit mas hindi siya nasisiyahan, Mr. Feng, hindi polite ang biglang makagambala sa hapunan ng ibang tao.
Hindi siya pinansin ni Feng Yaoying, ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo para panuurin ang live na broadcast sa TV sa likod niya. Gusto ba ni Mr. Lang manood ng football? Lang. Tumayo si Zhongxing na may pangit na mukha at sinabing, Feng Yaoying, bago ako makapagsalita ng maayos, iniimbitahan kitang lumabas. Ang mga nakaupo rito ay pawang mga VIP. Nagpatuloy si Feng Yaoying. Sa palagay ko ay walang anumang kahulugan ng football. Gayunpaman, kung sino sa tingin ko ang manalo ay mananalo, at kung sino sa tingin ko ang matatalo ay matatalo. Maraming bisita ang naruroon. Haha, itong babaeng ito, manghuhula ka ba? Masayang sabi ng mayamang negosyanteng si Hart. Itinuro ni Feng Yaoying ang koponan sa TV, susunod, ang koponan sa asol ay mawawalan ng puntos, at ang koponan sa itim at puti ang mananalo. Lang. Tumawa ng malakas si Zhongxing, President Feng, naiintindihan mo ba ang football? Alam mo ba, ito ay isang laban sa pagitan ng Blue Moon at ng Magpies. Bago ang mga salita. Tapos na, biglang lumabas sa TV ang mapusok na sigawan ng mga manunood. Lahat ay natigilan, para lamang makita ang isang mabagal na pagbabalik na pagbisita, ang mga manlalaro ng Magpies ay sunod-sunod na namumukod-tangi, at ang tagapagtanggol ng Blue Moon ay nadaya ng sunod-sunod, at pagkatapos ay kumuha ng isang shot, ang goalkeeper ay nadulas at sumable. Kabanata 1853 kumbonsihin ng mga tao na may kabutihan. 1853. Ito. Si Magpie ay naka-score ng goal. Natigilan ang isang grupo ng mga bisita, hindi nila naiintindihan, bakit biglang nagkakamali ang mga miyembro ng koponan ni Lan Yu. Tumalikod at patuloy na tumawa, susunod, ang mga Magpie ay makakapuntos ng isa, at pagkatapos ay si Lan Yu ay gagawa ng sariling layunin. Sa sinabi nito, ang kapaligiran sa kahon ay medyo kakaiba, kahit na silang Zhongxing ay hindi itinaboy si Feng Yaoying, lahat ay nanunood ng live na broadcast ng laro na medyo kinakabahan. Lahat. Nakaramdam ng kaunting kasamaan, at gustong makita kung ito ang sinabi ng babae. Hindi nagtagal, nakita ko ulit ang Magpies teammates. Nag-shoot sila ng goal, na dumaan lang sa defensive gap ng Blue Moon defender, at hindi nag-react ang goalkeeper. Pumasok ka ulit. Ang isang grupo ng mga bisita ay natigilan, nakatingin kay Feng Yaoying na hindi makapaniwala. Lang. Kinuha ni Zhongxing ang kanyang mobile phone, maingat na tiningnan ang impormasyon ng live na broadcast ng kaganapan, at kinumpirma na ito ay isang live na broadcast. Hindi ito replay, paano nalaman ni Feng Yaoying ng maaga? Kapag ang laro ay umabot sa huling 3 minuto, isang mas mapangahas na eksena ang lumitaw. Nakita ko ang player ni Lanyo na gumawa ng header upang gumawa ng clearance, ngunit napunta sa maling direksyon at ang bola ay nabasag sa kanyang sariling layunin. Ulang. Ang bulalas ng mga bisita, talagang natalo ang nangungunang koponan ng 3-0 sa koponan sa relegation zone. Ito ay halos ang lore ng lore, ang bottom team, counterattack ang unang team. Ang susi kahit ulang ay tama. Feng Yaoying. Tumayo, lumapit sa mesa, tumingin kay Lang Zhongxing na may kalahating ngiti, Mr. Lang, tama ako. Sabi ko kung sino ang manalo, at kung sino ang matalo, sa tingin ko, talo. Lang. Ang mga talukap ni Zhongxing ay kumaibot, at dahan-dahan niyang naalala ang lasa sa sandaling ito, at ninisyon, Feng Yaoying, gumastos ka ba ng Jinxiu para bilhin ang koponan? Napakaraming pera. Para lang makipagtulungan ng gaming company, kailangan mong gumastos ng malaking pera, di ba? Kung nalaman, ito ay isang malaking iskandalo. Gumawa ka ng isang katangahang desisyon para ipakita at takutin ako sa harap ko, nakakahiya talaga kay Jinshu, alam ba ni Su Qingzhou? Hindi ba dapat minus ka? Isang malaking bawal na gumastos ng pera sa mga peking bola. Ang Splendid Group ay isang nakalistang kumpanya at isang multinational na kumpanya. Hindi magandang ilantad ang ganoong bagay. Itong Feng, nararapat ba talagang magpakitang gilas sa harapan natin? Nakangiting sabi ng mayamang negosyanteng si Hart. Tumingin si Feng Yaoying sa mga tao na may mapaglarong ekspresyon, talaga. Tapos susuhulan ko kayong lahat dito. Hindi ba ayos lang? Haha, nagtawanan ng 7 o 8 mayayamang naruroon. Miss Feng, kilala mo ba kami? Baliw ka ba para sabihin yan? Tumango si Feng Yaoying. Alam ko, si Mr. Liu mula sa Kiyuan Automobile Group, Mr. Dylan mula sa Cisco Electronics, Mr. Hart mula sa Carson Family, MS Sosa mula sa Durenbao Consortium, at Mr. Zhao mula sa Tianwei Technology. Binanggit ni Feng Yaoying ang mga pamagat at background ng mga taong ito, at sinabing, ang talahanayang ito ay nagdaragdag ng higit sa 1 trilyong personal na ari-arian lamang, tama ba? Dahil kilala mo kami, nagsasalita ka pa rin tungkol sa pagbili nito. Kahit na narito si Su Qingzhou, baka hindi siya maglakas loob na sabihin ito, kinukuha mo lang si Jinxiu para sa kanya, sabi ni Hart na may masamang tingin. Ngumisi silang Zhongxing, Feng Yaoying, tila sobra kitang pinahahalagahan, natatakot akong hindi ko ako kailangan. Kung ibunyag mo ang ilan sa iyong itim na material. Tapos na. Talaga. Ngumiti si Feng Yaoying at tumingin sa mga mayayaman na naruroon na may mapaglarong mukha. Sa sandaling ito, nakarinig ako ng mga tawag mula sa mga mobile phone ng ilang mayayamang tao. Ilan? Nagtinginan ang mga tao sa isa't isa ng may pagtataka.
Ang punto ay, ang mga tawag ay mula sa ilang mahahalagang tao na kailangan nilang sagutin. Mabilis na kinuha ng isang grupo ng mga mayayaman ang kanilang mga mobile phone, o nagpunta sa banyo, o nagpunta sa labas ng koridor, o nakahanap ng isang tahimik na sulok upang sagutin ang telepono ng maingat, nag-aalala tungkol sa pagtagas ng ilang mahalagang impormasyon. Natigilan si Zhongxing. Sa pagtingin kay Feng Yaoying, na kalmado at kalmado, siya ay may masamang pakiramdam. Oo nga, hindi nagtagal at bumalik ang isang grupo ng mga mayayaman gaya ni Hart, at nagbago ang kanyang mukha. Ilan? May takot na tumingin kay Feng Yaoying ang mga mayayaman. Miss Feng, kung nasaktan kita ngayon, same time akong humihingi ng tawad. Aalis na ako. Mabilis na kinuha ni Hart ang kanyang mga gamit, tumalikod at umalis. Ilang iba pa. Natigilan silang Zhongxing. Hindi niya masyadong naiintindihan ang nangyayari. Gusto niyang magtanong sa isang mayamang lalaki, ngunit ang kabilang partido ay natakot na umiwas, kaya't hindi siya naglakas loob na kausapin ito at tumakas. Ito ay. Sa wakas ay nagpakita ng gulat silang Zhongxing sa kanyang mukha. Siya. Hindi ko maisip kung anong uri ng kapangyarihan ang maaaring gumawa ng isang grupo ng mga mayayamang tao sa tuktok ng lipunan, sa sobrang takot, ibinaling lamang ang kanilang mga ulo at hindi nakilala siya. Hindi man lang sila naglakas loob na banggitin ang nangyari. Sa high-end box na buhay pa rin ngayon, tanging sina Feng Yaoying at Lang Zhongxing na lang ang natira. Ang hangin. Napalunok silang Zhongxing, hindi niya maiwasang magtanong, President Feng. Awesome, paano mo nagawa ito? Bahagyang ngumiti si Feng Yaoying, kahit na ang mga higanteng panda sa zoo ay mukhang tapat at tapat, ngunit kailangan mo talagang aibuli ito. Ngunit ito ay masentensyahan. Natarante si Zhongxing at hindi masyadong naintindihan, anong ibig mong sabihin? Hindi gaanong nagpaliwanag si Feng Yaoying, at dahan-daang naglakad patungo sa pinto. Habang naglalakad, may lakas ka ng loob na kunin ang impormasyong hiniling mo sa mga tao na kunan ng larawan ng palihim. Maaari mong subukan ito. Kung tungkol sa mga tunay na espada at baril sa mall, sasamahan kita anumang oras. Silang Zhongxing ay nanginginig sa galit, ngunit nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot, na parang may anino ng demonyo sa ibabaw niya, isang pares ng kakaibang mga mata, na nakatitig sa kanya sa dilim. Ang hindi kilalang kapangyarihan na ito ang pinaka-nakakatakot. Oo nga pala, parang may naalala si Feng Yaoying nang lalabas na siya ng pinto. Lumingon siya at ngumiti at sinabing, mukhang hindi sapat ang pananahimik na pera na ibinigay mo sa babaeng iyon para sa mga pagkakamaling nagawa mo sa ibang bansa noong nakaraang taon. Dapat mong ihinto ang pagbabayad sa hotel na iyon. Kumuha ka ng pera sa babaeng kilala mo dito, kung hindi, kakalat ang eskandalo, hindi maganda. Kumurap si Feng Yaoying, at pagkatapos ay mabilis na lumabas. Ang mga binti nilang Zhongxing ay biglang nanlambot, at siya ay bumagsak ng diretso sa upuan, ganap na nawalan ng galit. Sa parking lot sa labas ng hotel, sumando si Ye Fan sa isang Porsche at tahimik na naninigarilyo. Nakikita. Lumabas si Feng Yaoying, ngumiti si Ye Fan at kumaway. Si Feng Yaoying ay masaya na parang batang hindi lumaki, at tumakbo sa mga bisig ng lalaki, asawa. Nakakakilig. Nakakatuwa. Mahal kita. Paano ka nakabuo ng ganitong paraan? Nang makita ko silang Zhongxing, hindi ko mapigil ang matawa ng gusto. Oo. Niyakap ni Fan ang payat na baywang ng babae, ang sigarilyo sa kabilang baywang, at nagkibit balikat, sabi ko sa iyo, hindi na kailangang makipag-away at pumatay, ang taong ito, kadalasan, ito ay para kumbonsihin ang mga tao na may kabutihan. Oo, ang asawa ko ang pinakamagaling. Si Feng Yaoying ay matamis na nakasandal sa dibdib ng lalaki, nagnanais na hindi siya bumitaw. Naramdaman ni Ye Fan na parang matutunaw na ang babae, at masuyong yamakap sa kanya, alam na magandang oras iyon, bakit hindi niya samantalahin ngayong gabi para makipaglaro sa babaeng hindi pa niya nilalaro noon. Siya. Itinapon ang upos ng sigarilyo, nakangiting sabi, Ying, mukhang maganda ang hotel na ito, bakit hindi tayo magstay sa hotel ngayong gabi? Nakikinig ako sa asawa ko. Bulong ni Feng Yaoying, napakamapagmahal din niya. Tumawa si Ye Fan at bubuksan na sana ang isang kwarto habang nakaakbay ang babae, ngunit nalaman niyang nagring ang telepono. Kinuha ito at tiningnan, medyo kinabahan at nalito si Ye Fan, dahil si Su Qingzhou ang tumawag. Kabanata 1854 Cross-Border Cooperation. Noong 1854, tumahimik siya at sinagot ang telepono, Hoy, Mrs., anong problema? Medyo malamig ang boses ni Su Qingzhou, may balita mula sa sinaunang daigdig ng engkanto na ang pangkat ng Beishuan ay ninakaw ng 3 beses. Mayroong libu-libong bato sa prehistoric na disyerto, ang magnanakaw ay hindi kilala sa kasalukuyan, at ang kinaroroonan ng mga prehistoric na bato ay hindi alam. Biglang naniga si Ye Fan, 30 milyong bato. Hindi yun maaaring parang maliit na burol. Hindi ba nila inilagay ang mga ito sa isang malakas na pagbabawal? Kung tumanggi ka, mawawala sila. Talagang hindi ka panipaniwala, ngayon Beizuan ang paksayon ay nayanig, at ang sinaunang immortal na mundo ng mga espiritu ay lumaganap din, walang nakakaalam kung sino ang may kakayahang gawin ang lahat ng ito. Sabi ni Su Qingzhou. Oo.
Sumimangot si Fan at Bumulong, bakit pangalawa ang pagnanakaw? Ang susi ay ang magnakaw ng napakaraming prehistoric na bato, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Titingnan mo ba ang eksena? Tanong ni Su Qingzhou. Saglit na nag-isip si Ye Fan, bagamat malamang na walang silbi na panuurin ito, kailangan ko pa rin kumpirmahin ito kaagad at maghanap ng mga pahiwatig. Well, naalala ko na si Chu Yunyao ay may prehistoric stone detection device. Hindi ko alam kung magagawa niya ang anumang bagay para mahanap ang prehistoric rock sa buong mundo, naisip ni Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Ye Fan, kung hindi ka makahanap ng magnanakaw, iyon lang ang paraan. Ngunit napakalaki ng mundo, at ang detection device na ginawa niya ay parang naghahanap ng karayom sa isang haystack. Pagkatapos ay hayaan siyang makahanap ng isang paraan upang palawakin ang hanay ng paghahanap, hindi siya palagi ka bang naging matalino? Oo. Mapait na ngumiti si Fan, kakausapin ko siya mamaya at tingnan kung may magagawa ba ako. Okay, pagkatapos ay magpapatuloy akong magtrabaho sa pagtatapos ng taon. Sinabi ni Su Qingzhou na malapit na niyang ibaba ang tawag. Medyo naguluhan si Ye Fan, asawa, ikaw. Wala ka na talagang ibang gagawin. Sa sandaling matapos siyang magtanong, naramdaman ni Ye Fan na siya ay tanga. Saglit na natahimik si Su Qingzhou, at humimik ng mahina, gusto mong maging tagapangalaga ng bulaklak, pwede ba kitang pigilan? Hehe, napangiti si Ye Fan, hindi mo maaaring hilingin sa lahat na maabot ang antas ng iyong negosyo, iyon lang. Feng Yaoying sa. Nahihiyang yumuko ang kanyang ulo, hindi niya inisip na, mamaliit, nakaramdam lang ako ng kaunting awa sa paglilinang ni Su Qingzhou. Ikaw ang padre de pamilya, kung ano ang sasabihin mo ay kung ano ang sasabihin mo. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, agad niyang ibinaba ang tawag. Nagpout si Ye Fan at Bumulong, ako ang padre de pamilya, ibaba mo ang telepono ko. Nag-aalala si Feng Yaoying, hindi ba laging galit si Su? Hindi ako galit, nagseselos ako, sabi ni Ye Fan na may seryosong mukha. Natigilan si Feng Yaoying, tinapik ang dibdib ng lalaki, binigyan siya ng isang kaakit-akit na tingin, at umiling-iling ng may ngiti. Inabot ni Ye Fan at niyakap siya tumangala ang babae sa liwanag ng buwan, ngunit wala na siya sa mood na maglaro sa hotel. Napakaraming prehistoric na bato ang nawawala, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pag-aalala sa kanyang puso. Ang North Pole, sa ibabaw ng isang walang nakatirang layer ng yelo. Bumukas ang pinto ng asul na espasyo, at ang hari ng Doom na nakasuot ng itim na damit na may gintong guhit ay bumaba na parang hari sa lugar na ito na sinalanta ng hanging yelo. Sa susunod na segundo, nakita ko ang isang babaeng nakaputi ang multo ay lumitaw sa harap ng hari, at ito ay si Sisley na, patay, na. Tumigil ang oras. Iminulat ng multo ni Sisley ang kanyang mga mata, at kumalat ang isang field of time magic, at huminto ang malamig na hangin sa loob ng ilang milya sa paligid. Si propeta ay lumabas mula sa likuran at umupo sa nakabitin na bowl ang kristal. Nang makita ang eksenang ito, ang propeta ay medyo hindi mapalagay at sinabi, kamahalan, pinasuko mo si Sisley dahil gusto mong gamitin ang kanyang time magic. Para sa ilang mga espesyal na dahilan, may ilang mga mahika na hindi ko direktang makabisado, ngunit ang mga mahika ng oras, sa aking plano, ay dapat taglayin. Dahil hindi ko siya magagamit, kailangan kong bunutin ang buong kaluluwa niyang katawan. Sinabi ito ni Dharma King Doom ng medyo mapaglaro, propeta, hindi mo kailangang mag-alala, tapat ka, hindi kita tatrituhan ng ganyan. Nanginginig na ibinaba ni propeta ang kanyang ulo, basta kailangan mo talaga ng alchemy, handa akong ibigay ang lahat para sa iyo. Ngunit, gusto mo ba talagang gawin ito? Hindi ba't napakaraming prehistoric na bato ang dapat gamitin para gumawa ng mga portal? Magkano? Bahagyang tumawa ang Dharma King, saan pa? Isang patak lang sa balde. Kung ang Dragon Vein ay naruroon pa rin, ito ay higit pa sa sapat upang lumikha ng isang portal, ngunit ang sinaunang panahong batong ito ay malayo sa sapat. Kahit na makuha ko ang lahat ng natitirang prehistoric na bato sa planetang ito, hindi sapat na i-cast at i-activate ang transmission device. Ngunit sa kabutihang palad, tinulungan ako ni Ye Wuya at nakaisip ng ganoong paraan, salamat sa kanyang buong tulong. Pagkatapos ng ngumisi si Dharma King, iniunat niya ang kanyang kamay, bumukas ang pintuan sa harapan, at isang maliit na parang bundok na sinaunang bato ang lumitaw sa hangin. Gayunpaman, sa napakalawak at bukas na mundo, ang sinaunang panahong batong ito ay tila hindi gaanong mahalaga. Dharma King sa pamamagitan ng pag-swipe ng isang daliri, isang malaking piraso ng sinaunang panahong bato ang naputol. Matapos gumuhit ng red magic rune sa hangin, biglang kumislap ang isang sinag ng apoy, parang nagniningas na dragon, na nilalamon ang sinaunang bato. Dahil ang malakas na hangin sa lahat ng direksyon ay tumigil, ang apoy ay napaka-stable at madaling kontrolin sa North Pole na ito. Ang puting kamay ng hari ay minasa sa hangin, at ang sinaunang bato na nakabalot sa apoy ay unti-unting natunaw at naging isang tiyak na hugis. Unti-unti, nang mawala ang apoy, ang sinaunang panahong bato ay naging isang mahabang halijing bato, daan-daang metro ang haba, at ang haba ay kahanga-hanga. Parang karayom ni Ding Haishen, walang awa itong tumusok sa yelo hanggang sa mawala. Hua!
Dagat, Juding Mansion Area. Sa madaling araw, pagkatapos ipadala ni Ye Fan ang maliit na mataba na babae sa kindergarten, pag-uwi niya, dumiretso siya sa bahay ni Chu Yunyao. Bago pumasok sa pinto, napansin ni Ye Fan ang isang pamilyar na figure sa loob, at nakaamoy ng kakaibang amoy. Ang amoy ng lahat ng uri ng masalimuot na halamang gamot at ang amoy ng lahat ng uri ng kemikal ay naging dahilan ng kaunting takot sa hindi masusugatan na katawan ni Ye Fan na pumasok sa bahay na ito. Napalunok siya, pinindot ang password sa pinto, at tinulak papasok. Sa lalong madaling panahon. Pagpasok mo, may malakas at kakaibang amoy, at may gulo sa harap mo. Mayroong ilang mga kakaibang bote at garapon sa lahat ng dako, at mayroon pang ang napakaraming halaman at nilalang. Chu Yunyao, na nasa isang munting ulan. Medyo natarante si Ye Fan nang makita niya si Shilanyo na nag-concentrate sa pagsasaliksik ng petri dish, bakit ka rin nandito? Ngunit sobrang nasasabik, Brother Ye Fan. Halika at tingnan. Ang magagandang bagay na sinaliksik ko kasama si Sister Yunyao. Si Ye Fan ay naguguluhan sandali, bakit magkasama sina Chu Yunyao at Shilanyo sa Black Technology? Ang isa ay agham, ang isa ay lason, ito ay talagang isang cross-border na kooperasyon sa pagitan ng advanced na teknolohiya at sinaunang lihim na pamamaraan. Lumapit siya sa babae, sinundan ang petri dish na itinuturo ni Shilanyo, tiningnan ito, nakakita ng pulang alakdan, at sumimangot, isang alakdan, may espesyal ba? Kabanata 1855 abala sa pagtatapos ng taon. Nagpakita ng misteryosong ngiti si Shilanyo, naglabas ng mahabang pares ng sipit, at pinutol ang buntot ng alakdan. Nang si Ye Fan ay nag-iisip kung ano ang gagawin, nakita niya na ang buntot ng scorpion ay mabilis na lumitaw ng ilang mga tisyo na kulay dugo, at isang buntot ay tumubo muli. Hindi tama, hindi tuko, ang alakdan na ito ay maaaring tumubo muli ng kanyang buntot. Natigilan si Ye Fan saglit. Higit pa riyan. Gumamit ng sipit si Shilanyo para saksakin ang pulang alakdan ng 2 beses, at nabasag ang panlabas na shell. Gayunpaman, muling lumitaw ang pulang tissue sa likod ng alakdan, at mabilis na naayos ang sugat. Oo. Nagulat si Fan sa maliit na pulang alakdan na ito. Sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagbawi, ito ay mas malakas kaysa sa mga mutant na halimaw na winasak niya sa sinaunang mundo ng mga engkanto. Bigla siyang may naisip at sinabing, ito ba ang uri ng gene na iniwan ni Ye Feng? Isang tamad na boses ang nagmula sa likuran, at si Chu Yunyao ang tumalikod at nagsabi, to be exact, from a part of non-toxic super powerful recovery function genes na kinuha mula sa mga bangkay na nahawaan ng virus. Sa kasalukuyan, ang gene na ito ay isang tagumpay sa paghahanap ng elemento ng parola. Ano? Ye Fan siya ay lumingon sa pagtataka, lighthouse element. Ang ibig mo bang sabihin ay ang teorya ng immortalidad na iminungkahi ng elephant trunk? Yung research sa Ganesha, na-analyze ko na, he is really excellent, basically he can think of all the possibilities. I thought of it. Gayunpaman, ang kanyang pananaliksik ay limitado lamang sa teknolohiya ng tao, at hindi niya hinawakan ang gene na ito na binago ng teknolohiyang ether. Nang sabihin sa iyo ni Ganesha na ang undead na gamot ay isang ilusyon lamang, oo dahil sa tingin niya ay wala ang elemento ng parola. Gayunpaman, ang biolohikal na teknolohiya ng ether ay nagpaunawa sa akin. Ang elemento ng parola ay hindi natural na umiiral, ngunit nangangailangan sa amin na gumamit ng isang espesyal na paraan upang likhain ito, Chu. Ang mga mata ni Yunyao ay kumislap sa isang tingin, itong uri ng na-extract na super resilient gene, pansamantala kong pinangalanan itong Shingwo. Naniniwala ako na ang maliit na kislap na ito ay magbibigay daan sa akin upang sindihan ang parola sa lalong madaling panahon o huli. Lamang. Kung maaari kong pag-aralan kung paano nangyayari ang pag-andar ng pagbawi ng spark gene na ito, at pagkatapos ay gamitin ang prinsipyong ito upang lumikha ng mas mikroskopiko na mga bagong elemento, marahil ay maaari kong lutisin ang problema ng paghahati ng selula at pagtanda, Narinig ng Fan maya-maya, mapanlikha talaga ang babaeng ito. Tila sinabi ni Chu Yunyao na kailangang umasa sa teknolohiya para makamit ang immortalidad, at hindi ito biro. Anong ginagawa ni Xiaoyu dito? May kinalaman ba si Gupu dito? Tanong ni Ye Fan. Nadama nila niyo na minamaliit, at nagpout sa kawalan ng kasiyahan, syempre. Ang mga lugar na hindi magaling si Sister Yunyao, ay ang galing ko. Kuya Ye Fan, huwag mong maliitin ang mga tao. Lumapit si Chu Yunyao at iniunat ang kanyang kamay hinawakan ang buhok ng batang babae, sinabi niya, ako ay mahusay sa physics, at ang biology ay hindi ang aking pangunahing larangan ng pag-aaral. Ang pananaliksik sa lason ng Gu, mayroong maraming mga prinsipyo na hindi maipaliwanag ng kasalukuyang agham, tulad ng kung paano pagsamahin ang lason na ito sa mga spark genes. Kung paano paghiwalayin, kung paano pagsamahin ang eksperimental na alakdan na ito, ang solusyon ni Xiaoyu. Kailangan kong sabihin, sa mga babaeng nakapaligid sa iyo, sa palagay ko, mas matalino ang ulo ni Xiaoyu, Mukhang proud sila nyo. Ngumiti siya, hihi, Ate Yunyao, nanalo ka na sa premyo, lumalaban lang ako. Ngumiti ng pilit si Ye Fan. Bagamat matalino ang babaeng ito, mas masahol pa rin siya kaysa kay Chu Yunyao.
Malinaw na sinadya ni Chu Yunyao ang ilang magagandang salita upang hikayatin siya sa magandang kalooban. Gayunpaman, ang larangan kung saan mahusay si Shilanyo ay tila sikat na sikat kay Chu Yunyao. Okay, sabihin mo sa akin ang layunin ng pagpunta mo dito, walang importante, kailangan nating magpatuloy sa trabaho, sabi ni Chu Yunyao. Yeah. Mabilis na tinapik ni Fan ang kanyang noo at sinabing, halos nakalimutan ko, gusto kong maghanap ka ng isang batch ng mga ninakaw na prehistoric na bato. Nagsalita si Ye Fan tungkol sa kaso ng pagnanakaw sa sinaunang mundo ng engkanto. Shoo! Pagkatapos makinig kay Yun Yao, sumimangot siya at sinabing, imposible. Ayon sa paraan ng pagbabalik loob ng sinaunang daigdig ng espiritu ng diwata, hindi sapat ang 30 milyong bato ng prehistoric stone para sa interstellar transmission ng Ether, kung ninakaw ng Ether ang batch ng prehistoric stones na ito, para saan ito magagamit? Hindi ko rin maintindihan, ngunit tiyak na hindi ito isang magandang bagay, sabi ni Ye Fan na may matipid na ngiti. Tumango si Chu Yunyao, nakikita ko, hahanap ako ng paraan para mapahusay ang device sa pagdetect ng floodstone, at pagkatapos ay susubukan kong hanapin ito. Ngunit huwag magkaroon ng mataas na mga inaasahan, dahil ang kabilang partido ay maaaring kunin ito ng hindi nalalaman. Sa paglalakad sa napakaraming ligaw na bato, tiyak na hindi ganoon kadaling makahanap ng mga bakas. Oo. Walang magawa si Fan, gawin mo ang iyong makakaya, kung wala ka talagang magagawa, maghintay ka lang na lumabas ang kabilang partido, lahat. Ang magagawa niya ay ang patuloy na pagbutihin ang kanyang sarili. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. May mahinang kutob si Ye Fan na ang susunod na labanan ay maaaring maging isang mapagpasyang laban. Ang dalawang babae ang labis na masigasig sa bagong pananaliksik, hindi sila gaanong inistorbo ni Ye Fan, at ibinalik ang kanyang ulo sa bahay. Pagkapasok ko sa bahay, naamoy ko ang mabangong amoy ng keso. Wanqing, anong ginagawa mo? Nakita ni Ye Fan na abala si Ji Wanqing sa kusina na may dalang baking tray. Kuya Ye Fan, bumalik ka na ba? Natututo akong mag-bake ng cookies kamakailan. Gusto mo bang subukan ng bagong cheese cookies? Sabi ni Ji Wanqing na may pag-asa kay Ye. Lumakad si Fan na nakangiti, hindi natatakot na masunog ang kanyang mga kamay, kumuha ng biskwit at inilagay sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Not bad, girl, pwede kang magbukas ng pastry shop. Taos-pusong sabi ni Ye Fan. Tita Jiang, na nasa tabi, it's delicious. G. Masayang sinabi ni Wanqing, ako. Naisip ko lang na ang mga handmade na biskwit ay napakahusay na ibinebenta kamakailan. Hindi ako masyadong magaling sa ibang mga bagay, kaya gusto ko lang magbukas ng online na tindahan at maghanap ng gagawin. Mabuti naman, hindi sa dami ng kinikita mo, makabuluhan ang gawin mo ang gusto mo at magdala ng masasarap na pagkain sa iba. Sinuportahan ni Ye Fan si Ji. Masiglang tumango si Wanqing, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, palagay ko rin. Kapatid na Ye Fan, kapag sinabi mo iyan, mas kumpiyansa ako. Yeah. Tinapik ni Fan ang balikat ng babae at sinabing, Kuya, gusto kong tulungan mo akong kunin ang grupo mamaya. Kailangan kong lumabas ngayon, at hindi ako uuwi para sa hapunan ngayong gabi. G. Sumang-ayon kaagad si Wanqing. Kapag si Ye Fan at ang kanyang asawa ay wala sa bahay, siya ang halos palaging namamahala sa pagsundo sa mga bata. Kung tutusin, bata pa siya at masigla, at malapit din sa kanya si Tuan Chuan. Kailangang bumantong hininga si Ye Fan, sa katunayan, nang iwan niya si Ji Wanqing sa bahay, inisip niya lang na napakabait ng babae noong una. Nakakaawa, pero bago niya namalayan, naging indispensable member siya ng pamilya. Nais din ni Ji Wanqing na makahanap ng trabaho mula sa simula, at lumipat upang manirahan. Nakaramdam siya ng hiya at unti-unting nag-aatubili na makasama ang kanyang pamilya. Hiwalay. Ye Fan, pupunta ka ba sa pamilya ni Xuanming para magkaroon ng reunion dinner kasama si Miss at ang iba pa? Curious na sabi ni Tita Jiang. Hindi, wala akong oras para kumain ng reunion dinner ngayon. Bago ako magbakasyon sa bagong taon, kailangan kong tanggalin ang ilang bagay. Oo. Mapait na ngumiti si Fan, kailangan ko munang pumunta sa sinaunang diwan ng engkanto. Gia, kumpirmahin ang isang bagay, at pagkatapos ay isang grupo ng mga piling bata mula sa angkan ang umaasa na ako ang magbibigay ng unang gabay, mas abala ako kaysa sa Qingzhou. Kabanata 1856 hindi mo kailangang gawin ito. Sa Clan Advisory Group, mabilis na kumilos sina Azazel at Leviathan. Kung tutusin, pareho silang veterano ng pamumuno ng libu-libong tropa. Mabilis nilang inilagay sa normal na operasyon ang advisory team na naisip ni Ye Fan. Pagkatapos ng Sword God, ang mga anak ng angkan. Malapit na ang Chinese New Year, at pakiramdam ni Ye Fan na ang pakikipagkita sa mga kabataan ng clan bago matapos ang taon ay isang positibong senyales, na nagbibigay sa kanila ng ilang inspirasyon. Bagaman, wala siyang gaanong pagmamahal sa angkan, maraming kabataan ang talagang naiipit sa dilim, at walang kinalaman sa kanila ang mga nakakatakot na bagay na ginagawa ng maraming matatanda. Ang pakikipag-usap kay binigyan siya ni Void ng maraming insight. Maraming bagay ang hindi mapanghawakan, at mayroon siyang pangmatagalang pananaw. Oo.
Nadama ng Fan na ang pagbibigay sa kanila ng ilang mas makatwirang patnubay at pagpapabuti ng kanilang lakas ay magiging isang magandang bagay sa katagalan. Ngunit bago iyon, sumulong pa rin si Ye Fan sa sinaunang daigdig ng engkanto. Sa storage cave ng Beishuan faction, nakita ni Ye Fan ang bakanteng lugar, ngunit wala siyang nakitang anumang pahiwatig. Ang ilang iba pang mga mahiwagang kasangkapan at mga gamot na panggamot sa paligid ay buo, malinaw na ang ibang partido ay nais lamang ang Great Desolate Stone. Sa desperasyon, walang ibang pagpipilian si Ye Fan kundi siyasatin ang pagtatayo ng mga optical cable at komunikasyon sa sinaunang daigdig ng engkanto, at pagkatapos ay bumalik sa mundong ibabaw. Sa panahon ngayon, lahat ng pangunahing pasukan at labasan ay binabantayan ng mga eskrimidor. Sa katunayan, kailangan ng mga espesyal na pass para makapasok at makalabas. Tulad ng mga visa, maayos ang lahat. Sa sandaling si Ye, bumalik si Fan sa Sia Country mula sa exit, nakatanggap siya ng tawag mula kay Azazel. Boss, nandito na lahat. Talagang, nagmamadali ako para humingi ng paumanhin sa kanila, may pagkaantala, sabi ni Ye Fan. Hindi, basta nakikita kanila, I think they are willing to wait for 3 days and 3 nights, sabi ni Azazel. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, kailangan pa rin ang basic courtesy, at least explain it to them, I estimate na makakarating ako doon sa loob ng 2 oras. Pagkatapos ibaba ang telepono, ginamit ni Ye Fan ang double disintegration. Matapos bitawan ng mga pakpak ng espadang kasing laki ng dragon, diretso siyang bumilis, naging isang gintong sinag, at tumawid sa kalangitan. Matatagpuan sa gitna ng Sia Kingdom, isang opisina ng sword wielder. Ito ay orihinal na lugar ng pagsasanay para sa mga espesyal na operasyon, ngunit ngayon ay nabago na ito at pag-aari ng eskrimidor. Ang training ground ay nasa likod ng mga bundok at kagubatan, na may dumadaan na ilog, at mahigit 10 milya din ang layo nito mula sa pinakamalapit na residential area, kaya hindi ito makakaabala sa mga residente. Sa oras na ito, ang training ground ay mas masigla kaysa dati, at maraming sasakyan ang nakaparada sa labas, at karamihan sa mga ito ay mga high-end na sasakyan na may mataas na halaga. Ibinaba ni Ye Fan ang lahat ng lumilipad na espada sa hangin, at pagkatapos magtagpo at maghiwa-hiwalay, diretso siyang dumaong sa malawak na lugar ng pagsasanay. Ang 12 ng mga kabataang lalaki at babae sa ibaba ay tuwang-tuwa nang makita nila si Ye Fan na nahulog mula sa langit. Diyos ng espada. Nandito na ang Sword God. Ito talaga ang Sword God. Sa wakas nandito na. Tumingin si Ye Fan sa isang grupo ng mga batang disipulo ng angkan na karamihan ay nasa yugto ng kaliwanagan, at kumaway sa kanila nang may magiliw ng ngiti. Paumanhin, ang lahat ay naghihintay ng ilang sandali. Ayos lang. Ayos lang. Gatlang M. Ang iyong kamahalan na Sword God ay magalang. Ayos lang. Ang isang grupo ng mga kabataan mula sa angkan ay nagmamadaling umiling, habang marami ang tumingin kay Ye Fan na may curious na mga mata. No wonder naging ganito sila. Pagkatapos ng lahat, ang huling beses na nakita ko si Ye Fan ay sa clan meeting, at siya ay nasa estado ng pagiging kasing ganda ng tubig. Sa oras na iyon, Ye Fan, ang pamimilit ay nabigla sa mga manunood, naramdaman ng lahat na ang mga Diyos ay bumaba, at ang aura ay napakalakas na ito ay nawalan ng pag-asa. Ngunit ang Ye Fan na nasa kanyang harapan ay katulad lang ng mga ordinaryong taong nakasalubong niya sa kalye, siya ay mapayapa at simple, at wala siyang anumang pagkukunwari. Kung si Ye Fan ay hindi nahulog mula sa langit, nakalapag na siya sa magkabilang paa, nang hindi nangangailangan ng panloob na lakas, lahat sila ay nagdududa kung peke ang kanilang nakita. Hoy, okay lang na maghintay ang maliliit na lalaki na ito, at maghintay ang isang matandang tulad ko, paano mo babayaran? Si Liu Qinghao, na noon nakasuot ng asul na sando, nakangiting naglakad. Sa tabi niya, nakangiti rin sina Azazel at Leviathan kay Ye Fan. Ang ikinagulat ni Ye Fan ay naroon din ang Foggy Night Scorpion. Bagamat ang temperatura ay malapit sa 0, ang batang babae ay nakasuot ng purple open-arm training suit, nakatali ng nakapusod, at nakasuot ng snowy na kutsilyo sa kanyang baywang. Katawan, sexy. Jenner, bakit ka nandito? Hindi maiwasang magtanong ni Ye Fan. Woo! Nagpout si Ye Zhuang, Brother Ye Fan, wala kang masyadong pakialam sa akin. Pinangangasiwaan ko ang swordsman, at nagkataon na nasa branch na ito ako kamakailan. Oo. Natigilan si Fan, oo, ang palpak na aswang ay supervisor na ngayon ng sword wielder, responsable sa palihim na pagmamasid sa gawin ng sword wielder. Bilang apprentice ng palpak na multo, si Wu. Si Ye Kang ay natural din na tumutulong sa master sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa paligid. Siyempre alam ko ang trabaho mo ngayon, iniisip ko lang na nagkataon lang na nandito ka rin, nagmamadaling nagtago ng ngiti si Ye Fan. Hindi makapaniwalang tumingin si Wu Yechuan, sa orihinal ay pupunta ako sa Southern Branch noong nakaraang araw, ngunit narinig ko na ang dakilang Sword God na kanyang kamahalan ay darating upang gabayan ang paglilinang ng mga kabataan, kaya mananatili ako ng 2 araw pa. Oo. Tumanggo si Fan, maingat na dinamdam ang lakas ni Xiao Yesho, at nalaman na ang babae ay nakarating na sa Shenki Xiaocheng, na talagang napakabilis.
Tila ang patnubay na ibinigay sa kanya ni Xiaoru sa huling pagkakataon ay nagpagising sa dugo ni Uyeju, at ang kanyang paglilinang ay nasa tamang landas. Bagamat magaling na guro si Asmodeus, kung tutuusin, ang kanyang specialty ay ang aktwal na combat assassination, at hindi siya ang elder ng clan, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa dugo ng clan. Lumakad si Liu Qinghao sa tabi ni Ye Fan, sumandal at nagsabi, "Anak, nalaman kong hindi masama ang trabahong nahanap mo para sa akin. Maraming mga dilag sa ilalim ng iyong utos." Ye. Ngumiti si Fan Xiao ng masama sa kanya, "Kung maglakas loob kang labanan ng ideya, hindi mo kailangang gumawa ng anumang trabaho, at huwag gawin, sa buhay na ito." Itinikom ni Liu Qinghao ang kanyang bibig at umiwas ng tingin sa katawan ni Wu Yesho, "Hindi ko sinabi kung sino ang pinupuntirya ko, kinakabahan ka." Nang marinig ang pag-uusap nilang dalawa, pinandilatan ni Wu Yeswang si Ye Fan na may kagalakan sa kanyang matingkad na mga mata. Oo. Hindi nagbago ang mukha ni Fan, pero saglit na manhid ang puso niya, "Sinta, bakit lalong nakuryente ang babaeng ito? Ito rin kaya ang talento ng bloodline ni Chinkyu. Boss, andito na lahat, bakit hindi muna natin gawin ang negosyo, tapos inom tayo ng mga kapatid?" Naiinip na sabi ni Leviathan. Tumango si Fan at tumingin sa grupo ng mga batang pinuno ng 30 o 40 angkan. Karamihan sa kanila ay hindi pa nagkikita, maliban sa mga mula sa 4 na pangunahing angkan, pati na rin sa ibang mga angkan. Tungkol naman sa sina Xiao Ziner at Ji Hantian, bagamat napakabata pa nila, halatang naisip na nila ang landas ng paglilinang sa kanilang sarili at hindi madaling makinig sa mga opinyon ng ibang tao. Bagamat si Ye, medyo na-miss ni Fan si Xiao Ziner, alam niyang hinding-hindi darating ang mayabang na babaeng ito sa ganoong okasyon. Nakatingin sa pares ng umaasam na mga mata, sinabi ni Ye Fan, "Bago kita gabayan sa iyong cultivation, kailangan kong maunawaan ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pagtatanim, okay?" Nagkatinginan ng isang grupo ng mga anak ng angkan na may pagdududa. Ang maikling buhok na binata na may makapal na kilay at tigre na mga mata ay ikinulong ang kanyang mga kamay at nagsabi, "Ang iyong kamahalan na Diyos na espada, ako si Lei Jin ng angkan ni Koi, ibig mo bang unawain ang aming cultivation base? Narito tayong lahat mula sa kapangyarihan ng pagmumuni-muni hanggang sa kaharian ng banal na kaliwanagan, at hindi tayo nag-iisa. Walang itinatago. Nadama nilang lahat na dapat makita ni Ye Fan ang kanilang cultivation base sa isang sulyap, bakit kailangan pa nilang malaman? Oo. Ngumiti si Fan at iwinagayway ang kanyang kamay, "Hindi iyon ang ibig mong sabihin, ang iyong panloob na strength cultivation base, alam ko, ang cultivation na sinasabi ko ay ang kabuuan. Well, maglibot muna tayo sa training ground at magpatakbo ng 3 lap." Oo. Itinuro ng Fan ang the training ground runway laps around 8,000 meters, pinahihit ang kanyang mga daliri para ipahiwatig. Napatulala ang isang grupo ng mga anak ng angkan. Hindi ito pagsasanay militar ng mga estudyante, kaya bakit kailangan nilang tumakbo? Kabanata 1857 maiintindihan nila. Nang makita ang isang grupo ng mga tao na nakatayo roon na may pagdududa, sinabi ni Ye Fan na may bahagyang ngiti, "Alam ko, dapat kayong lahat ay mga unang klaseng kabataang henyo sa angkan." Pagkatapos ng lahat, noong naroon pa ang martial god, kahit isang matandang lalaki maraming mga ninuno ay nakarating lamang sa Lycan at Shenki. Bagamat sinasabing mula noong sinaunang martial arts revival movement, dahil sa pag-usbong, lahat ay nakipagkompetensya sa isa't isa, at par-ami ng par-ami ang mabilis na pag-unlad. Ngunit makakamit mo ang konsentrasyon sa loob ng maikling panahon, ang iilan ay nakarating na sa Lycan, at mayroon pang ang 2 tao na ang lakas ay umabot sa banal na kaliwanagan, na isang bagay pa rin na dapat ipagmalaki. Gayunpaman, ang pambihirang tagumpay ng kaharian ay orihinal na isang kisap mata, at ito ay may kinalaman sa talento, pag-unawa, at pagkakataon. At, sa parehong kaharian, ang aktwal na kapangyarihan ng labanan ay magiging lubhang magkakaibang. Sa mga tuntunin, sa kaharian lamang, ang mga monghe sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu ay karaniwang nagsisimula sa kanilang tunay na paglilinang pagkatapos lamang magtayo ng pundasyon. Ang mga tao ang simula. Ang iyong panloob na cultivation base, kung ilalagay mo ito sa buong mundo, ay wala talaga. Hindi. Banggitin sa aking mga mata, sinumang panloob na alagad mula sa sinaunang daigdig ng engkanto ay magiging wala. Hindi ko gusto ang iyong pagtatanim. Pagkatapos marinig ito, isang grupo ng mga alagad ng angkan ang biglang nagpakita ng gusot na mga ekspresyon, at lahat sila ay dumating na may mentalidad na, nagwagi. Kung tutuusin, lahat sila ay top-notch na mga bata sa clan, at ang kanilang lakas ay hindi mas mababa sa ilang mga matatanda. Kaya't lahat sila ay nasa mataas na espiritu, at nagplano silang lumapit sa Diyos ng Espada upang humingi ng payo, at pagkatapos ay pagbutihin ng kaunti ang kanilang lakas, at ang mga taong huwei ay magkakaroon din ng higit na mukha. Pero, ang sinabi ni Ye Fan, ang kanilang cultivation base ay parang walang kwenta talaga. Kung makakatagpo ka ng isang kalaban na may parehong panloob na antas ng paglilinang, kung gayon ang iyong antas ng paglilinang ay magkakansela sa isa't isa, at walang magiging kalamangan. Sa kasong iyon, kung ano ang nagpapasya sa kinalabasan, o kahit na nagpapasya sa iyong buhay at kamatayan, ay ang pisikal na paligsahan. Ang malakas ang katawan.
Isang taong kayang manalo, hindi matalo, o makakatakas ng may mas mabuting pisikal na lakas. Sabi ni Yefan na may kalahating nakangiting ngiti, maaaring hindi ka maniwala. Kung hindi mo gagamitin ang iyong panloob na kakayahan, lahat kayo rito, kung tatakbo kayo sa 3 kilometrong ito, ay maaaring hindi makatakbo ng kahit na anong bantay sa base ng eskrimidor. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 12-12 ng talento ng angkan ay biglang nagkagulo, at lahat sila ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng kawalang kasiyahan. Ang mga bantay sa swordsman kahit na sila ay mga sundalo mula sa Bahamut, hindi sila ang uri ng partikular na elite na grupo. Iyong kamahalan na sword god, bagamat marami kang master swordsman, hindi lahat sa atin ay nagsasanay lamang ng mga panloob na kasanayan. Siguro hindi mo naiintindihan ang mga bloodline talent ng ilan sa ating mga angkan, hindi lamang ang ating Baihu clan at Shenlong clan. Pinalalakas nito ang physical fitness. Parang ang Koi, Si, at Tengu clans, ang paggising ng bloodline ay magpapalakas sa katawan, ngunit hindi ito maihahambing sa ordinaryong tao. Matigas na sabi ng isang binata mula sa angkan ng White Tiger. Tiningnan siya ni Fan at nalaman na isa ito sa mga Diyos, at nagtanong, ano ang pangalan mo? Baihu clan, Bai Zongze, nakita ko ang inyong kamahalan na sword god. Walang sinabi si Bai Zongze. Bulong ni Yefan sa kanyang puso na tila may kaugnayan siya sa pamilya Bai, ngunit ngayon ay wala na ang lahat. Oh, Bai Zongze, tingnan natin. Bilang isang kinatawan, pumunta sa tarangkahan ng base at hanapin ang isang bantay na nagbabantay. Pumili ng isa ng random at hayaan siyang tumakbo ng 3 kilometro kasama mo ng isang beses. Wala alinman sa kanila ang pinapayagang gumamit ng panloob na enerhiya upang ayusin ang kanilang panloob na paghinga. Gamitin ang Qinggang, at malalaman mo kapag nakita mo ang resulta. Nakangiting sabi ni Yefan. Sumimangot si Bai Zongze, kahit na siya ay lubhang nag-aatubili, ngunit ang sword god ay nagsalita ng ganito, at hindi siya makatanggi. Zongze, halika. Huwag kang matakot. Piliin ang pinakamakapangyarihan, at huwag mawala ang mukha ng ating malaking tao. Ang mga bata na nakakakilala kay Bai Zongze ay nanawagan. Puti. Tumango si Zhang Zi, tumakbo sa tarangkahan ng base ng may hawak ng espada, at natagpuan ang isang matangkad na lalaki na dilaw ang balat na mukhang pinakamasigla at bata. Ang taong ito ay may likas na lakas, at itinuturing na ang pinakamataas sa mga gwardya. Narinig ng mga gwardya na ang sword god ang nag-utos sa kanila, kaya natural na hindi sila ng ahas na sumuway. Lumapit ang guard kay Yefan at magalang na yumuko sa isang tuhod, my prince. Oo. Ngumiti si Fan at hiniling siyang tumayo, mga taga-Bahamut. Oo, numero B1018, kabilang sa the 6th Corps under the command of Lord Azazel, malakas na sagot ng guard. Anong pangalan mo? Ilang taon ka nang sumali sa Bahamut? Ilang taon ka na? Tanong ni Yefan. Ang orihinal na pangalan ng kontrabida ay Wang Shan, ngunit sa loob ng maraming taon sa ibang bansa, lahat ng tao sa pangkat ay gustong tumawag sa akin na Old Sam. Sumali ako sa Bahamut sa loob ng 7 taon. 30 taong gulang na ako ngayon. Tuwang-tuwa si Sam, tutal, na ipakilala niya ang kanyang sarili sa hari ng pananampalataya. Tumango si Yefan, okay, Sam, kabisado mo na ba ang mga patakaran? Oo. Hindi mo magagamit ang mga panloob na kasanayan, maaari kang tumakbo ng 3,000 metro gamit ang iyong katawan. Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, huwag mawala ang mga kapatid na Bahamut. Mukha, halika. Sundin ang utos mo. Dive Rat. Naglakad si Sam sa panimulang linya na may mataas na espiritu sa kanyang mukha. Bai Zongze. Nakasimangot. Hindi niya maintindihan kung bakit magkakaroon ng lakas ng loob ang isang 30 taong gulang na mersenaryo na may likas na kultibasyon na makipagkompetensya sa henyo ng Baihu clan sa kanyang banal na kaliwanagan. Nagpasya siya na kailangan niyang alisin ang Sam na ito at hayaan ang sword god na, magkamali, minsan sa publiko. Pagkarating ng dalawa sa starting line para maghanda, naglakad si Azazel sa gilid at bumilang, 3, 2, 1. Takbo. Sa isang instant, lumipad ang dalawa palabas mula sa starting line. Nakatingin sa likuran ng dalawang naiwan, nakangiting lumapit si Wu Ye kay Yefan at sinabing, Brother Yefan, tuturuan mo ba talaga sila ng mabuti? Akala ko kaya mo na lang iyon at matatapos ka na, pero gagawin mo. Kausapin mo sila tungkol sa dry stuff. Dahil narito ako, kailangan kong ituro ito ng mabuti, ang oras ko ay napakahalaga, sabi ni Yefan sabay kibot balikat. Sayang. Mukhang hindi naiintindihan ng mga batang ito, ang iyong mabuting hangarin, nang hihinayang sabi ni Wu Yesho. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, tumingin kay Bai Zongze na unti-unting tumatakbo papunta sa harapan, at sinabing, hindi mahalaga, maiintindihan nila. Sabik na subukan ni Wu Yeshuang, gusto mo bang maglaro din ako? Tulungan kang maging assistant. Oo. Tumingin si Fan sa babae na may kalahating ngiti, hindi mo sinusuot ang damit na ito para akitin ako, huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ng pagkakataong maglaro. Commendat si Wu Yeshu, Mali, gusto ka lang nilang akitin. Yeah. Si Fan ay sumipsip ng malamig na hangin, pinigilan ang kanyang puso at nagpatuloy sa panunood ng laro.
Sa oras na ito, pagkatapos ng isang lap, nabuksan na ni Bai Zongze ang isang puwang na halos 50 metro. Ang mga kabataan ng angkan ay naghiyawan at nagpalakpakan, pakiramdam na ang tagumpay ay nasa kanilang mga kamay. Si Sam sa likod ay nagpapanatili ng balanseng bilis, isang karaniwang ritmo ng paghinga, at ang kanyang mga mata ay matatag at hindi nababagabag. Kailan? Tapos na ang ikalawang lap, mas bumilis ang paghinga ni Bai Zongze. Nalaman niyang halos 30 metro lang ang distansya sa pagitan nila ni Sam. Gusto lang gumamit ng panloob na enerhiya upang i-regulate ang kanyang physiological function, ngunit naalala na hindi niya magagamit ang panloob na enerhiya, kinailangan ni Bai Zongze na tiisin ang pagkahapo at tumakbo ng may mga ngiping nagngangalit. Nakaon. Sa huling lap, biglang nag-exert ng lakas si Sam. Kahit na ang bilis ay hindi mas mabilis kaysa sa simula, nalampasan na niya ang bilis ni Bai Zongze. Kapag ang isang grupo ng nakita ng mga clan children ang eksenang ito, hindi nila maiwasang matigilan, kinabahan isa-isa, may hindi makapaniwala, itong si Sam may physical acceleration pa. Bai Zongze. Hingal na hingal at buong lakas na tumakbo laban sa hangin, habang hinahabol siya ni Sam, palapit ng palapit. Sa wakas, tumawid ang dalawa sa finish line. Tumingin si Azazel sa nagbibilang na relo, si Bai Zongze ay 7 minuto at 30 segundo, si Sam ay 7 minuto at 31 segundo, at si Bai Zongze ang nanalo. Huho. Ipinatong ni Bai Zongze ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod, pawis na pawis, at patuloy na nilulunok ang kanyang lalamunan. Kinaladkad ni Sam sa likod niya ang kanyang pagod na katawan, bahagya na lumapit kay Ye Fan, at nahihiyang sinabi, "Wang. Nahihiya ako sa mga inaasahan mo, natalo ako." Umiling si Ye Fan at tinapik ang balikat ni Sam, "Okay lang. Hindi ito life and death battle, tumatakbo lang ito, gawin mo lang ang lahat, at makakapag-ehersisyo ka at makakapag-recover ka." Sa kabilang banda, sa gilid, narinig ng isang grupo ng mga alagad ng angkan na bagaman nanalo si Bai Zongze, ang pagkakaiba ng isang segundo ay isang hindi maipaliwanag na kagalakan ng tagumpay. Sila, hindi makapaniwala na si Bai Zongze, na nasa kaharian ng mga Diyos, ay kapantay ng isang bantay sa likas na kaharian. Dapat, alam mo na si Bai Zongze na ang nangungunang figure sa kanila. Kung ipagpalit mo ito sa iba, natatakot ako na matalo ka kay Sam. Oo. Tiningnan ni Fan ang nalulumbay na si Bai Zongze at isang grupo ng mga bata sa angkan na may mga komplikadong ekspresyon, at nakangiting sinabi, "Ngayon, sa tingin mo pa ba ay may kalamangan ang iyong pisikal na fitness? Kung ang iyong cultivation base ay pantay-pantay, ikaw ay isa-isa, sa katunayan. Lahat sila ay kaawa-awang mahina. Ako ay random na pumili ng ilan mula sa inferno na may parehong cultivation base tulad mo, at maaari akong pumili ng 2, 3, o higit pa. Kasi, hindi dominante ang bilis mo, at hindi dominante ang physical strength mo, basta kung lalaban ka ng tug of war, hindi mo na kayang tiisin ang katawan mo." Ang mga ekspresyon ng bawat isa ay komplikado, bagaman hindi sila magkasundo, ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. "Your Excellency Sword God, kung gusto mo kaming talunin sa ganitong paraan at hayaan kaming magsimula sa basic, sa tingin ko medyo bias ka. 3,000 daan at ang parehong layunin, maaaring hindi tayo kasing lakas ng pisikal na mga taong ito na gumagawa ng mga gawain sa labas sa buong taon. Ang mersenaryo. Pero, talagang fighting, skills, tricks, adaptability, and even bloodline talent, hindi ito ang susi sa tagumpay o pagkatalo. Kung sa tingin mo kailangang sanayin ng lahat ang kanilang katawan para maging malakas bago sila makapag-aral ng ibang aspeto, masyadong makitid, sabi ng isang mapagmataas at malamig na boses ng babae. Kabanata 1858 lumipat ka. Nakinig si Ye Fan at tumingin sa batang babae na mahinahong nagsasalita. Ito ay isang matangkad at gwapong babae na may maikling buhok at matangkad. Bagamat katamtaman ang kanyang hitsura, medyo malamig ang kanyang ugali. Sa grupong ito ng mga tao, siya ay isa pang mandirigma ng mga Diyos at ang tanging babaeng mandirigma sa itaas ng Lycan. Ikaw ba ay mula sa Xuanfeng clan? Naalala ni Ye Fan ang aura ng martial arts ng clan na ito. Sumaludo ang babae at malamig na sinabi, "Qingyu ni Xuanfeng." Oo. Tumango si Fan at nakangiting sinabi, "Qingyu, tama. Ikaw, kasama kayong lahat, ay maaaring hindi naiintindihan ng salitang Basek. Sa aking opinyon, hindi ka pa nakakapasok sa threshold ng mga pangunahing kaalaman, kaya ano ang punto nito? Paano ang tungkol sa pangunahing pagsasanay? Masyado mong minamaliit ang salitang Basek." Mukhang naiinis si Qingyu, kamahalan na sword god, bagamat napakalakas mo. Ito, leg pressing, plum blossom piles, breathing, running with weight, naranasan na nating lahat. Kung walang tiyak na pisikal na pundasyon, imposibleng makabisado ang mga sinaunang martial arts moves, bakit walang pundasyon? Oo. Walang masyadong sinabi si Fan. Iniunat ang kanyang kamay at iminwestre si Wu Yeju sa tabi niya, at sinabing, pumunta ka at ipaliwanag ito kay Miss Qingyu." Wu. Nagliwanag ang mga mata ni Yes Wang, "Is it my turn finally?" Si Wu Yeshang, na nagsasanay ng kung fu, ay matikas na humakbang pasulong.
Ang figurang ito ay umindayog ng 3 beses at bawat galaw ay umaakit sa sigasig ng isang grupo ng mga kabataang lalaki sa eksena. Mata. Ito ay dapat na. Noon lamang napagtanto ni Yefan na ang kanyang sariling karakter ay mabuti, at ang ibang mga tao ay hindi napigilan ang kaakit-akit na ugali ni Chinkyo. Ito ay isang uri ng pagkahumaling na nagmumula sa mga buto, at ang hamog at gabi ay hindi kailangang sadyang ipakita, at maaari itong natural na dumating. Si Rao ay isang babae mula sa Qingyu, at nang makita niya si Wu Yeshu na papalapit, medyo kinilig din siya. Miss Qingyu, ang pangalan ko ay Wu Yechuan, bakit hindi mo pag-usapan ito? Mayroon kaming magkatulad na cultivation base, kaya dapat maging patas, tama ba? Tanong ni Wu Yechuan sa mapanlinlang na boses. Qingyu. Huminga ng malalim at sinabing, syempre, narinig ko ang tungkol sa iyo, ikaw ang nangungunang 10 mamamatay tao sa mundo. Ngunit, ngayon sa sikat ng araw, hindi gagana ang iyong assassination technique, kailangan mong pag-isipan ito. Hehe, napaka-considerate pa rin ni Miss Sister. Tapos magaan mo lang. Napakurap si Wu Yezo. Ilang klan na lalaki ang nakuryente sa pagpikit ng mata na ito, at nagmukha silang sira doon. Inalis ni Qingyu ang kanyang mga mata at pinananatiling kalmado ang sarili bago sinabing, gusto ko lang patunayan na kahit na marami kang aktwal na combat killer at mersenaryo, at ang iyong pisikal na fitness ay mabuti, ang sinaunang pagsasanay sa martial arts ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa iyong katawan. Gagawin ko ang aking makakaya. Oo, Miss Wuya, mangyaring maliwanagan ako. Sa sandaling bumagsak ang boses, lumabas ang turquoise true energy sa katawan ni Qingyu, at mabilis niya itong sinimulan, sprintong patungo kay Wuya, at pumipihit at sumipa. Ang malakas at mabangis na suntok na ito ay nagdulot ng malakas na tunog ng pagbagsak sa hangin. Nang palihim na pumalakpak kay Qingyu ang isang grupo ng mga anak ng angkan, bigla nilang nakita si Wu Yeshu na itinaas ang isang puti at malambot na kanang kamay, na nakabalot sa isang layer ng tunay na enerhiya ni Bai Yingying. Ang bukong-bukong ay nasa ilalim ng kontrol. Paano ito posible? Natigilan ang isang grupo ng mga alagad ng angkan. Kahit na pareho silang may parehong antas ng cultivation, talagang hinaranggan ni Wu Yeju ang marahas na sipa ni Qingyu gamit ang 2 daliri. Naramdaman ni Qingyu na ang kanyang bukong-bukong ay hawak ng 2 bakal, at dahil sa sakit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa braso nitong maulap na gabi, tila may puwersang patuloy na ipinapadala, hindi kasing simple ng 2 daliri. It's my turn. May matingkad ng ngiti sa sulok ng bibig ni Wu Yechuan, kinurot ng kanyang mga daliri ang binti ni Qingyu, at sa pagbanggit pa lang nito, ginulo nito ang body center of gravity ni Qingyu. Biglang sumandal si Qingyu, sinamantala ni Wu Yeshu ang sitwasyon, hinawakan ang kanyang leeg, at itinulak siya sa lupa. Tuyo. Malutong at maayos, ang labanan ay malulutas sa isang galaw. Kung may hawak siyang kutsilyo sa oras na ito, o pipigain ito ng husto, mawawala na ang buhay ni Qingyu. Ang isang grupo ng mga bata sa angkan ay natigilan at hindi makapagsalita, malinaw na ang antas ng paglilinang ay pareho, ngunit si Qingyu ay nasa harap ni Wu Yeshu, tulad ng isang 3 taong gulang na bata na nakatagpo ng isang matanda, ang parehong tao, ngunit hindi niya kailangang lumaban. Isang pamumula ng hindi pagpayag ang lumitaw sa mukha ni Qingyu, siya. Tumayo, naramdaman ang sakit sa kanyang bukong-bukong, at sumimangot, bakit ganito? Ang lakas ng binti ko ay hindi kasing ganda ng iyong 2 daliri. Napangiti si Wu Yechuan, Miss, sigurado ka ba, ngayon lang ba iyon ang kapangyarihan ng isa mong paa? Si Qingyu noon. Natigilan, at biglang may na-realize. Tumingin si Yefan sa paligid ng mga tao at nagsabi, sa tingin mo ba, mula noong bata ka pa? May mga hagdan ng kabayo, tumatakbo, nakatayo sa mga plum blossom piles, at ang paggawa ng mga pangunahing kasanayang ito ay tinatawag na pundasyon. Ngunit sa inyo, ang ilan sa inyo ay talagang naisip kung anong mga bahagi ng katawan at aling mga kalamnan ang kailangan mong gamitin para sa mga hakbang ng kabayo. Paano ako makakagawa ng horse step para makahawak ako ng mas matagal at makapag-ehersisyo ng mas maraming muscles? Ngayon lang, gumamit lang ng lakas si Qingyu mula sa kanyang mga hita at baywang at tiyan. Tulad ng hindi, naiintindihan mo ba talaga ang kahulugan ng Zamabo? Tumahimik ang isang grupo ng mga anak ng angkan, bawat isa ay nag-iisip. Talagang alam lang nila kung paano magsanay ng mga pangunahing kasanayan kung kinakailangan, ngunit ang layunin ng mga pangunahing kasanayang ito, pakiramdam nila ay malusog, at hindi nila masyadong iniisip ang mga komplikadong bagay. Ang paglilinang ng katawan ay hindi lamang para sa physical fitness, kundi para maging pamilyar ka sa paggamit ng kapangyarihan. Kung maaari mong suntukin ang isang pagsabog ng tunay na enerhiya tulad ng isang kamao, tiyak na ito ay tulad ng pag-ihip ng hininga. Na binubuga ang tunay na kakanyahan, ang kapangyarihan ay mas malaki pa. Kung gusto mong gamitin ang tunay na diwa upang mabutas ang kapangyarihan ng kamao, dapat mong maunawaan kung paano sinuntok ang kamao, at kung paano gumagana ang bawat kalamnan, buto, at meridian. Ito ay patas sa lahat, dahil ang pisikal na fitness ay maaaring likas, ngunit kung paano gamitin ito ay isang bagay na maaari mong matutunan at tuklasin ng mag-isa, Seryosong sabi ni Fanyo, ito rin ang kanyang sariling karanasan.
Sa pakikipag-usap tungkol sa epekto ng pagkawatak-watek sa kanyang kapangyarihang panlaban, ang simple at kaparehong layunin ng espada sa antas ng emperador, gumamit siya ng paraan ng pagkompres ng enerhiya tulad ng Ultimate Sword Intent, na nagpaiba sa kapangyarihan. Sa unang tingin, si Yefan lang ang natututo ng magic ng ether. Armas, gumuhit lang ng lang. Gayunpaman, kung si Yefan ay walang malalim na pag-unawa sa iba't ibang mga batas ng paghahatid ng kapangyarihan sa kanyang katawan, maaaring hindi niya ito matutunan pagkatapos magsanay sa loob ng daan-daang taon, at maaaring patuloy niyang matutunan ito. Malubhang pinsala, kahit kamatayan. Gayunpaman, kung direktang pinag-uusapan ni Yefan ang tungkol sa tunay na layunin ng espada, hindi ito maintindihan ng mga kabataang ito. Kaya maaari lamang silang magsimula sa mga pangunahing kaalaman, hayaan silang maunawaan muna ang kanilang sariling katawan, at talagang bigyang pansin ang kahulugan ng mga pangunahing kasanayan. Nag-isip ang grupo ng mga kabataan, at maging si Liu Qinghao, na nasa likuran, ay may mas seryosong ekspresyon at nakinig ng malalim. Unti-unti, ang mga mata ni Liu Qinghao ay nagpakita ng sinag ng liwanag at isang dampi ng nagninangas na init, at sinabi niya, "Anak, mayroon ka ba? Kung interesado ka, hayaan mo akong gawin ito kaagad. Ang mga pangungusap na ngayon lang ay nagbigay sa akin ng inspirasyon, baka magpakita ng ilang mga trick, mas mauunawaan ng mga maliliit na lalaki na ito." Ang maliliit na bata nang agad na natuwa ang angkan, maging si Liu Qinghao pagkasabi noon, tila ang Diyos ng espada ay talagang nagtuturo sa kanila ng napakahalagang kaalaman, at dapat nilang bigyan ng espesyal na pansin ito. Lumingon si Yefan at inaabangan din ito. Napagtanto lang ni Liu Qinghao ang isang bagay at tumango na may ngiti, "Walang problema, gawin mo na." Kabanata 1859. Hindi gaanong nagsalita si Liu Qinghao, at tumalon sa open field ng may paglukso, at agad na inilabas ang kanyang Daoyan cultivation base, at isang turquoise sword intent ang kumalat sa buong katawan niya, na parang malamig na light sword na nakalabas. Sa paglabas ng heavenly sword intent, ang kanyang lakas ay umabot na sa kaharian ng Dao. Xiao Xiao Muyo. Habang iniunat ni Liu Qinghao ang kanyang mga braso, ang turquoise sword intent ay naging light green rain of sword intent na umikot sa paligid niya, na parang panaginip. Oo. Nakita ni Fan ang sword intent ni Liu Qinghao ng higit sa isang beses, at hindi na niya alam ang kanyang paraan ng pag-atake. Ang inaabangan niya ay ang napagtanto ni Liu Qinghao sa pagkakataong ito. "Nakita ko." Bahagyang nakaturo ang mga daliri sa paa ni Liu Qinghao, at ang kanyang figure ay naging isang asul na liwanag, sprinteng patungo kay Yefan, at isang kurtina ng ulan ang sumunod sa kanya, naging isang asul na alon, na umaagos patungo kay Yefan. Isang grupo ng mga anak ng angkan, sina Azazel at iba pa na nanunood, lahat ay naramdaman ang kapangyarihang taglay nitong tila magandang ulan ng espada, at sila ay umatras ng isa-isa. Tulad ng inaasahan kay Xiao Xiang Swordsman. Ang nangungunang tatlong master ng mga sinaunang Diyos. Ang espadang ito ay kasing pinong ng isang karayom, ngunit ang kapangyarihan nito ay sapat na upang makabasag ng ginto at makabasag ng jade. Tulad ng isang grupo ng mga tao na puno ng emosyon, nakatayo si Yefan roon, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado at hindi gumagalaw. Boom! Napadaan si Jian Yu. Xiao Xiang. Direktang nilamon ni Jianyu ang figure ni Yefan, at sa isang iglap, isang golden red sword gang ang kumislap sa katawan ni Yefan, parang gintong liwanag na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Liu Qinghao. Ang suntok niya ay isang ganap na tama, ngunit hindi siya nagkaroon ng kahit katiting na epekto kay Yefan. Kapag ang isang grupo ng nakita ng mga tao ang eksenang ito, agad silang natigilan. Bagamat alam nilang makapangyarihan ang Sword God, natigilan pa rin sila nang maramdaman nila ito sa napakalapit na distansya. Sa kanilang mga mata, ang malakas na layunin ng espada ay walang cap-oris, ngunit si Yefan ay minamaliit at pinaninindigan ito. "Senior Liu, ang ganitong uri ng sword intent ay hindi naiiba sa iyo noon," sabi ni Yefan na may mahinang ngiti. "Anong nagmamadali? Ngayon pa lang magsisimula na." Interesado si Liu Qinghao, at nang isara niya ang kanyang mga kamay, ang malaking bilang ng mga patak ng ulan sa sword intent ay naging dalawang buhawi, na ni-recycle sa kanyang katawan. Ang makapal na ulan ng mga espada ay kumikinang ng Azure Light, na bumabalot sa buong katawan ni Liu Qinghao. Siya, muling hinampas ng suntok si Yefan. Sa pagkakataong ito, tulad ng isang pilak na bote na pinupuno ng tubig, ang marahas na espada ay umuulan ng sunod-sunod na alon, na bumubuo ng isang sumisikat na tubig, na marahas na naapektuhan ang pangkat ng espada na nagpoprotekta sa katawan ni Yefan. Boom boom boom. Isang suntok lang ang sinuntok ni Mingmong Liu Qinghao, ngunit ang layunin ng espada ay umungal ng higit sa 100 beses sa napakaikling panahon. Ha! Oo! Kinusot-kusot ni Fan ang kanyang mga mata, naramdaman niyang naalis na ang kanyang walang kapantay na sword intent at body protection sword gang. Nangangahulugan ito na kung si Liu Qinghao ay sumuntok ng dalawa pang suntok, posibleng masugatan ang kanyang katawan. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng saligan na si Yefan ay hindi nagwatek-watek, nag-counterattack, o umiwas, ngunit ginamit lamang ang pinakanormal na estado at dumpensa sa walang kapantay na layunin ng espada.
Ngunit gayunpaman, ang paglilinang ni Liu Qinghao ay maaaring makamit ang ganitong uri ng kabagsikan, na lubhang kapansin-pansin. Pagsasama-sama ng layunin ng espada sa mga pagsabog ng kalamnan ng iyong mga kalamnan sa braso upang gumawa ng mga suntok, hayaan ang ritmo ng layunin ng espada sa bawat kalamnan upang makamit ang epekto ng sword intent into a fist. Ang kapangyarihan ay sasamahan ng pagkakaugnay ng mga kalamnan at patuloy na magpapatong. Ito ay totoo nga ito ang pinakadirekta at epektibong paraan upang palakasin ang layunin ng espada, tumanggo si Ye Fan. Humakbang si Liu Qinghao. Pabalik. Nang makitang hindi niya kayang basagin ang depensa, tumigil siya sa pakikipaglaban at nakangiting sinabi, "Haha, hindi ko inaasahan na makikita mo ito, wala akong maisip na ibang paraan para magamit ito. Iniisip ko kung paano makapasok sa isang mas mataas na kaharian, ngunit ngayon ay nalaman ko na sa aking kasalukuyang kaharian, ang kapangyarihan ng layunin ng espada ay hindi pa ganap na naipapatupad. Ang layunin ng Shaoxiang sword ko ay napakadali. Marami akong nakinabang sa kahalagahan ng paggamit ng pahayag. Oo. Umiling si Fan, nakatatanda rin na mayroon kang mataas na antas ng pangunawa. Kahit na sabihin sa kanya ng mga ordinaryong tao, maaaring hindi nila ito magagawa ng sabay-sabay, gamit ang layunin ng espada upang gayahin ang paraan ng paggamit ng puwersa sa paraan ng sinaunang martial arts. Sa katunayan, ang suntok ni Liu Qinghao ngayon ay may parehong epekto sa ultimate sword intent ni Ye Fan. Gayunpaman, ang matinding sword intent ni Ye Fan ay ginagawang mas komplikado at mahirap ang paggamit ng sword intent, habang si Liu Qinghao ay ginagaya lamang ang operasyon ng mga kalamnan ng braso, na isang medyo panimulang pamamaraan. Kapag ang isang grupo ng nakita ng mga anak ng angkan ang eksenang ito at narinig nila ang pag-uusap ng dalawa, labis silang na-inspire. Noon lamang nila natuklasan na ang parehong kaharian at ang parehong enerhiya, hanggat gumagamit sila ng mga espesyal na pamamaraan, ay maaaring gumamit ng mas malakas na kapangyarihang labanan. Sila. Hindi alam na ang ganitong uri ng pag-iisip ay unti-unti lamang na perpekto ni Ye Fan nang siya ay pinilit na maging walang magawa. Hanggang ngayon, ang panloob na lakas ni Ye Fan ay nasa alikabok pa rin, ngunit ang makapangyarihang mga kaaway na kinakaharap niya ay mas mataas kaysa sa kanya. Sa ganoong Liu Qinghao. Bumantong hininga, pinigilan ang layunin ng kanyang espada, at sinabing, kailangan kong sabihin, kahit na ang iyong anak ay hindi isang baluktot na Yewuya, ngunit ikaw ay talagang masama, marahil ay may pagkakataon na maabutin si Yewuya. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at ngumiti. Ayokong humabol sa kahit sino, gusto ko lang maging sarili ko. Natigilan sandali si Liu Qinghao, at pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan mo at ni Yewuya. Ito ay tulad ng pagiging isang tao, at gayon din ang iyong paglilinang. Ang isa ay sumasaklaw sa lahat, at ang isa ay kumukuha lamang ng isang scoop. Ang pagiging single-minded ni Brother Ye Fan, ito ay limitado sa martial arts, bulong ni Wuyek ang sa mahinang boses. Umubo si Ye Fan, nagbabalak na laktawan ang paksang ito, at bumaling sa isang grupo ng mga disipulo ng angkan, malamang ngayon mo lang nakita ang demonstrasyon ni Senior Liu. Ito lang ang pinakapangunahing halimbawa ng paggamit ng enerhiya. Mayroong hindi mabilang na mga posibilidad sa mundo. Naghihintay na malaman mo. Isang grupo ng mga alagad ng angkan ang tumanggo sa kanilang mga ulo na may pananabik. Iyong kamahalan na Sword God, pagkatapos kong pakinggan ang iyong pagtuturo, pakiramdam ko ay marami tayong nakinabang. Naglakas loob akong magtanong kung ang mga natutunan ko dito ngayon ay may kukwento sa ibang tao pagkabalik ko sa angkan ng Hui. Umaasang tanong ni Bai Zongze. Oo. Walang pakialam na sinabi ni Fan, syempre, ang teorya ay ang teorya. Ang maisa sa katuparan ay depende sa tao. At saka, hindi ito isang mahusay na teorya. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ang pagkakawatak-watek, kumpletong sayaw ng kabaliwan, matinding layunin ng espada, hindi pa niya tinuruan kahit ang pinakamalapit na tao sa paligid niya. Ang mga ilog at ang mga lawa ay masama, at palagi niyang kailangan na panatilihin ang ilang mga kasanayan sa pag-aalaga sa bahay. Sinabi ni Bai Zongze nang may pagpipitagan, ang iyong kagalang-galang na Diyos na espada, ikaw ay mapagpakumbaba, ang iyong mga salita ay mahalaga, dapat nating lahat na kabisaduhin ang mga ito, upang ang mga ito ay maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Hindi napigilan ni Fan ang tumawa at tumawa. Akala niya hindi siya gagawa ng isang sipi ng Diyos ng espada, o kung ano. Ganon din. Mapangahas na nahuhuli, kaya nakipag-usap siya sa isang grupo ng mga anak ng angkan ng ilang sandali, at pagkatapos sagutin ang ilan sa kanilang mga kalituhan, natapos na ang patnubay. Bagamat ang isang grupo ng mga disipulo ay hindi pa rin tapos, sila ay sakam, at si Ye Fan ay nag-aatubili na magsabi ng labis. Sa gabi, sa kalapit na lungsod, sina Ye Fan at Azazel, Leviathan, Wu Yeshu ay nagpunta sa isang lokal na restoran at nag-inuman ng sama-sama. Pagkatapos uminom at kumain, naglabas si Azazel ng isang gintong pocket watch, tiningnan ang oras, at sinabing, Boss, may staff pa ako ng regiment. Magsisimula na ang video conference, kaya babalik muna ako sa aking tirahan. Leviathan. Hinawakan din ang buong tiyan, bumangon at sinabing, Boss, magbi-video chat ako sa asawa at anak ko, mauna na tayo. Bilang ang
Nagsalita ang dalawa, dali-dali silang lumabas ng restaurant. Hindi ibinaba ni Yefan ang kanyang chopstick nang mapagtanto niyang siya na lang at naiwan si Wu Yeshang sa mesa, isang lalaki at isang babae. Na kumikislap ng isang pares ng magagandang mata, at mahinang sinabi, Brother Yefan, matagal na tayong hindi nag-iisa, sasamahan mo ba akong mamili? Hindi ako nag-enjoy sa Xia Kingdom. Natigilan sandali si Yefan, pakiramdam na siya ay, nasa laro, ngunit ang kanyang mga intensyon ay nagplano sa kanya na gawin ito. Okay, malapit na ang bisperas ng bagong taon, bibilhan kita ng mga regalo, sabi ni Yefan, na palunok ang kanyang lalamunan. Kabanata 1860, seryoso. May isang shopping mall sa tabi ng 1860. Restaurant. Sa malamig na araw, walang masyadong makikitang tindahan sa labas, kaya dumiretso ang dalawa sa shopping mall. Bagaman, nagsuot si Wu Yekang ng isang casual na mahabang windbreaker, hindi pa rin maitago ng mga damit ang kanyang pambihirang figure. Ang babaeng si Ye. Naramdaman ni Fan ang paghawak mula sa kanyang braso, at ang kanyang puso ay nangangati, ngunit natitiis lamang niya ito. Masakit at masaya talaga. Sa pagtingin sa mga mag-asawang dumaraan, masayang ngumiti si Wu Yesho. Brother Yefan, mukhang ito ang unang beses nating mamili na parang mag-asawa. Talaga, hindi ako sumama sa iyo sa pamimili noon. Hindi maalala ni Yefan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-shopping ng ganito dati. Noong ako ay isang mamamatay tao, wala ako sa mood na gawin ito, nakangusong sabi ni Wu Yechuan. Oo. Saglit na natigilan si Fan, noon. Ano, hindi ka na magmimisyon ngayon? Ako. Hindi nagtagal. Sa katunayan, sa taong ito, dahil ang mundo sa ilalim ng lupa ay masyadong nayanig, kasabay ng muling pagkabuhay ng sinaunang martial arts, ito ay naging mas mahirap para sa mga mamamatay na gawin ito. Ang Killer Guild ay nasa kalahating saradong estado. Besides, walang magawa sa nakaraan. Isang pampalipas oras din ang pagsunod sa guro para kumuha ng mga utos bilang isang mamamatay tao. Pero, ngayon ang impyerno ay malapit ng maging tagapagligtas ng mundo, at kaming mga kalabaw ay pumapatay pa rin para sa pera, bakit? Hindi ba nawala sa iyo ang mukha ng hari ng impyerno? Napakurap si Wu Yesho. Ngumiti si Fan at umiling, ang pagkakaroon ng mga mamamatay tao ay walang kinalaman sa katwiran o kasamaan. Trabaho rin ito, at ito ay katulad ng mga bodyguard at mersenaryo. Gamitin sarili mong buhay para kumita ng pera, kunin ang pera ng mga tao, at alisin ang mga sakuna para sa iba. Ang mga mahihina at nalinlang ay higit na matuwid. Ang ilang mga salungatan ay maaari lamang malutas sa pamamagitan ng buhay at kamatayan, at ang ilang mga tao ay maaari lamang harapin ng mga mamamatay. Hindi ko ibig sabihin na pigilan ka. Oo, hindi masama ang pumatay, trabaho lang, pero ayoko nang maging mamamatay. Gusto kong maglakad sa araw, mamili tulad ng isang normal na babae, bumili ng mga bagay, kumain ng mga dessert, manood ng mga pelikula. At pagkatapos ay, mahalin ang lalaking gusto ko. Sabi ni Wu Yesho, ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Yefan. Brother Yefan, kung hindi dahil sa iyo, baka kailangan ko pang mamuhay sa kadiliman sa natitirang bahagi ng aking buhay. Salamat sa pagiging matatag mo, maaari mo akong bigyan ng maaasahan. Anong katangahan? Bueno, napanood ko ang paglaki mo, at kailangan nating sabihin ang mga bagay na ito batay sa ating relasyon. Umiling si Yefan. Ngumuso si Yeswang at kumunat ang ilong. Maraming beses mo na akong niligtas mula noong bata ako. Tinulungan mo rin akong malaman ang background ng buhay ko at ang talento ko sa dugo. I'm not your own sister, hindi rin ang adopted sister mo, marami ka ba talagang ginagawa sa akin dahil lang sa pagmamahal ng teacher ko? At saka, hindi mo dapat kalimutan ang nangyari sa iyo at sa amin sa barko ni Prince Sebastian. Magandang kapatid, napaka-komportable ng ekspresyon ng mukha mo noong mga oras na iyon, yeah. Naalala ng Fan ang Together with Sebastian, na sinusubaybayan si Sofia sa dagat, siya at ang oras ng pagtulog ni Wu Yeshu ay agad na naging mainit sa lahat. Naghahanap. Down, nakakatukso talaga ang malarosas na labi ng dalaga. Gayunpaman, hindi nagtagal, tinusok ni na Xiao Ziner at Xiao Ziner ang window paper, kung ano ang nangyari kay Wu Yeshu sa maikling panahon, tinatayang malilibugan si Su Qingzhou. Siya. Pinigilan ang salpok, huminga ng malalim, at sinubukang kumalma. Babae, kausapin mong mabuti, binili kita ng regalo sa bagong taon, mataimtim na sabi ni Yefan. Nagpout si Ye, okay. Tapos pumunta tayo sa tindahan ng damit, gusto kong bumili ng matangkad. Damit, hindi ba kailangang magbihis ng maligaya ang mga tao sa siya para sa bagong taon? Pagkatapos magsalita, kinuha ni Wu Yeshu si Yefan at naglakad papunta sa isang brand na tindahan ng damit. Tulad ng may sasabihin ang shopping guide, pinili ito ni Wu Yeshu sa kanyang sarili. 3 maiinit na damit sa taglamig. Kuya Yefan, samahan mo ako, magbibihis ako mamaya, tulungan mo akong tingnan kung ayos lang. Sabi ni Yesho, hinayla si Yefan papunta sa fitting room. Nakita ni Yefan ang batang babae sa wakas ay nabawi niya ang kanyang katahimikan, at habang siya ay gumon, nakaramdam siya ng kaunting pagkawala sa kanyang puso.
Nakahanap si Yesho ng isang bakanting silid, binuksan ang pinto, at pumasok. Hindi nagtagal at narinig ang kaluskos sa loob. Ang boses ng damit. Umupo si Yefan sa upuan sa labas ng fitting room, nakaharap sa pinto ng fitting room, binuksan ang kanyang mobile phone, casual na nanood ng balita, at hinintay na magpalit ang babae. Damit niya. Ang pinakakailangang bagay kapag bumibili ng mga damit sa mga babae ay patience, Yefan ay sanay na. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang tao sa fitting room sa tabi niya, at ang fitting room ay walang laman, na naiwan lamang sina Yefan at Wu Yeshu. Sa oras na ito, binuksan ni Wu Yeshu ang fitting room. Kuya. Yefan, sa tingin mo ba maganda ako sa damit na ito? Maislan at malambot ang boses ng dalaga. Walang malay na itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, at nang makita niya ang babae sa fitting room sa kanyang harapan, biglang tumirek ang kanyang mga mata. Ito. Anong klaseng damit ito? Walang damit. Ako. Ikaw. Baliw na babae. Anong ginagawa mo? Nagmamadaling bumangon si Fan at isinara ang kahoy na pinto gamit ang isang kamay, para hindi masilip ng mga tagalabas. Ngunit anuman ang mangyari, ang mga mata ni Yefan ay hindi maiwasang maglibot sa katawan ni Wu Yeshu. Shinkyu ang bloodline ay talagang isang fox spirit, ang hormone na ito ay nagpapahirap kay Yefan na huminga. Bilis. Magbihis ka na. Huwag maglokohan. Oo. Sinubukan ni Fan ang lahat para pigilan ang sarili at isasara na sana ang pinto, pero ayaw niya. Iniunat ni Wu Yeshang ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Yefan. Sa ganitong paraan, hindi maisara ni Yefan ang pinto, at nakaramdam siya ng sampal sa kanyang mukha. Ang mainit-init na maliliit na kamay ay humihimas, at ang tibok ng puso ay hindi maiwasang bumilis. Huwag kang magseryoso, gaano ka nakatagal nagtago sa akin? Pumasok ka, habang walang pumapansin, napabuntong hininga si Wu Yechuan na parang asol. Mabahong babae. Sinong seryoso ka? Ako. Papasok ako at tuturuan kita ng leksyon. Huwag mo nang isipin iyon. Oo. Umiwas ang Fan, nagtago sa pinto, isinara ang fitting room, at nilock ito. Sa susunod na umaga, sa isang suite sa isang upscale hotel. Ang pag-init ay nagparamdam sa silid na kasing init ng tagsibol. Naglakad si Yefan sa bintana, binuksan ang mga kurtina, at hinayaan ang sikat ng araw sa malaking double bed. Well, si Wu Yeshu ay gumawa ng parang pusa, niyakap ang kubrekama, tumalikod at nagpatuloy sa pagtulog. Nakatingin sa magagandang tanawin sa kanyang harapan, napabuntong hininga si Yefan. Iniisip pabalik ang kagabi, sa fitting room ng mall, pagkatapos balikan ang kalokohan ng barko kasama ang babae, at pagkatapos ay dumiretso sa hotel na ito sa sandaling umalis siya sa mall. Lahat, napaka-natural, nangyari na parang panaginip. Medyo nalilito si Yefan. Makatuwirang dahilan na hindi siya masyadong makontrol. Ang babaeng Chinkyu na ito ay talagang may espesyal na alindog. Ang mas nakakapagtaka kay Yefan ay medyo hindi pa siya tapos, alam mo, hindi sila nagpahinga hanggang alas 4 ng umaga. Little Fox. Mas masama pa sa Blue Rain. Bulong ni Yefan, nakatingin sa maselang katawan na iyon, ngunit sa pag-ibig, gusto niyang umakyat para yakapin siya at matulog sandali. Ngunit, sa sandaling ito, may tumawag sa kanyang mobile phone. Hindi ba? Nagulat si Yefan, at nawala ang lahat ng iniisip niya. Siya ay natatakot kapag nakakakita siya ng isang tawag sa telepono ngayon, palagi niyang iniisip na nalaman ni Su Qingzhou ang kanyang ginawa. Ngunit nang kunin niya ito at tingnan, nalaman niyang ito ay ang telepono ni IR. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.